Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Nagliwanag ang mga mata ng lahat. Naintindihan na rin nila ang tunay na nangyari. Inakusahan ni Lucas si Daryl na isang masamang tao. Kaya paanong hindi magagalit ang asawa nito sa kanya? Katahimikan. Nabalot ng katahimikan ang buong sword casting pool na para bang malinaw na maririnig ng lahat ang pagbagsak ng isang maliit na karayom. Lucas! Tumawa si Daryl at tumingin sa lalaki. Mukhang kailangan mo nang sabihin sa amin ang katotohanan. Ano ang nangyari noong gabing iyon? Kahit na hindi pa rin niya alam ang koneksyon sa pagitan ni Jackie at Lucas, naniniwala si Daryl na hindi magsasalita ng kahit na anong kalokohan si Lucas sa kanilang harapan. Biglang pumait ang mukha ni Lucas. Mayroon siyang binulong sa kanyang sarili bago tumingin kay Jackie at nanginig. Hindi na niya ipinagpatuloy pa ang pagsasalita. Siniraan niya si Daryl para matulungan si Jackie na maghiganti, pero paano niya sasabihin ang bagay na ito kay Daryl? Sabihin mo sa amin. Nanlalamig na sermon ni Jackie sa kanya. Kasalukuyan pa ring nagagalit ito, kaya hindi na niya naisip ang tungkol sa bagay na ginawa ni Lucas. Kasalukuyang hindi pa muling pumapasok sa isipan ni Jackie ang tungkol sa misyon na ibinigay niya kay Lucas, kinakailangan nitong hulihin si Daryl anuman ang mangyari. Gusto na lang ni Jackie na magpaliwanag si Lucas sa mga sandaling ito para makaalis na silang dalawa ni Daryl. Go! Agad na nanginig at napalunok ng malakas si Lucas nang maramdaman niya ang galit ni Jackie. Kasunod nito ang pagbukas ng bibig ng naluluhang si Lucas para sabihin, sa totoo lang, ako po ang may pakana ng mga nangyari noong gabing iyon. Sinadya ko pong lasingin si Daryl para ilagay sa kwarto ni Parker. Mayroon akong gusto kay Parker, kaya agad akong nagselos noong makita ko ang pagiging malapit nila ni Daryl. Kaya ito ang solusyon na naisip ko para masisi siya ng lahat. Agad na yumuko si Lucas nang matapos ito sa pagsasalita, nagmukha itong api at kaawa-awa sa mga sandaling ito. Anong kahibangan ito? Tinutulungan ko lang ang aking master na ipahiya si Daryl. Pero ngayon ay nagawa niya akong puwersahin na sabihin ang totoo sa harapan ng lahat. Wow! Agad na umingay ang lahat sa kanilang narinig, dito na nila naiinis na tiningnan si Lucas. Nagawa nitong ipahiya si Daryl. Masyadong masama ang ginawang iyon ni Master Lucas. Ikaw. Nanginig si Jacob habang itinuturo si Lucas, galit na galit ito kaya hindi na nito nagawa pang makapagbanggit ng kahit na ano. Maging si Parker ay natigilan sa kanyang narinig. Tinitigan niya ng husto si Lucas at nanginig sa sobrang galit. Alam niya na hindi ganoong klase ng tao si Daryl. Ang lakas ng loob ng kanyang pinsan na gumamit ng ganoong klase ng pamamaraan para siraan si Daryl. Wala itong konsensya. Isa lang itong hindi pagkakaunawaan. Nakabalik na rin si Jacob sa realidad noong mga sandaling iyon. Nagpapasensya niyang tiningnan si Daryl at sinabing, hindi naging maganda ang asal ng aking pamangkin. Napagkamalan namin na may masamang balak si Master Darby noong mga panahong iyon. Hindi rin naging maganda para sa akin ang ginawang ito ni Lucas. Pero Master Darby, umaasa ako na magiging mabuti ang iyong loob para hindi seryosohin ang tungkol sa pangyayaring ito. Dito na tuluyang naging komplikado ang puso ni Jacob. Isang kilalang tao si Daryl sa siyam na mga kontinente. Kaya siguradong isang malaking kawalan para sa kanila kung ituturing sila nitong kaaway ng dahil lang sa isang hindi pagkakaunawaan. Masyado kang naging mabait, Manor Master Jacob, nakangiting sagot ni Daryl. Kasalukuyang itong natutuwa sa kanyang mga naririnig. Buwisit! Alam na rin nila ang katotohanan. Dito na nagpakita si Daryl ng paggalang kay Jacob. Ngayong alam na natin ang katotohanan, may mga bagay pa ako na kailangang gawin, kaya mauuna na ako sa inyong lahat. Dito na umalis si Daryl ng sword casting pool. Siguradong hindi pa kakawalan ni Daryl ng basta-basta si Lucas kung isa lang itong pangkaraniwang pagkakataon. Pero gustong-gusto nang makipagkita ni Daryl kay Zubayje, kaya hindi na niya nagawa pang pagtuunan ng pansin ang ginawa ni Lucas. Pero naniniwala pa rin si Daryl na papasurahan ng famed sword manor ng matindi si Lucas. Hindi na ito inisip pa ni Jackie, mabilis itong sumunod kay Daryl. Mas magiging maganda kung makakaalis siya rito sa lalong madaling panahon bago pa siya makilala ng mga taga-famed sword manor.
Agad naman silang hinatid ni Jacob at ng kanyang mga kasama. At sa wakas, noong makarating sila sa entrance ng famed Sword Manor, hinabol ni Parker si Daryl para mahinhin nitong tawagin Daryl. Napatigil sa paglalakad si Daryl bago lumingon at tingnan si Parker. Ano ang problema? Napakagat na lang sa kanyang labi si Parker habang nakatingin kay Daryl. Dito na niya sinabing, huwag mo sana kaming sisihin sa hindi pagkakaunawaang ito. Huwag ka ring magatubiling tawagin kami sa susunod kapag nangailangan ka ng aming tulong. Sinisiguro ko na sa iyo ngayon pa lang natutulong ang famed Sword Manor sa abot ng aming makakaya. Napuno ng sinseridad ang magandang mukha ni Parker nang sabihin niya iyon. Isa ng maimpluwensyang tao si Daryl. Halos masira na ni Parker ang kanilang relasyon nang dahil sa isang hindi pagkakaunawaan, kaya dapat lang na siya rin ang umayos dito. Walang problema. Tumango si Daryl habang kumakaway at nagpapaalam kay Parker. Mayroong hindi mapapantayang husay ang famed Sword Manor sa paggawa ng mga sandata, kaya alam ni Daryl na makikinabang din siya ng husto sa sandaling makipag-alyansa siya sa mga ito. Pagkatapos ng ilang minuto, makikita ang dalawa sa tabi ng isang burol na may ilang kilometrong layo mula sa famed Sword Manor. Napatigil si Daryl sa paglalakad para nakangiting tingnan si Jackie. Pagkatapos nito ay dahan-dahan siyang nagbigay ng malalim na tingin kay Jackie. Ano ang sinusubukan mong gawin? Hindi na naging komportable si Jackie sa ginagawang pagtingin ni Daryl, agad siyang nakaramdam ng pagkabahala rito. Ngumiti naman si Daryl at sinabing, kung tama ang hinala ko, isa si Lucas sa mga tauhan mo, tama. Siya ba ang iyong espiya noong atakihin mo ang famed Sword Manor gamit ang illusion sound sect mo noon? Sush! Nanginig dito si Jackie, nagulat siya ng husto sa kanyang narinig. Napakahusay talaga ni Daryl, paano niya ito nagawang hulaan? Agad na kumislap ang mga mata ni Jackie bago walang pakialam na sumagot ng wala akong alam sa sinasabi mo. Ilang beses pa lang kaming nagkita ni Lucas at isang beses ko lang din siyang iniligtas. Kaya hindi ako pamilyar sa kanya. Napagdesisyonan na ni Jackie na idini ang anumang koneksyon niya kay Lucas. Dahan-dahang tumawa si Daryl at sumagot ng, okay lang kung ayaw mo pa itong aminin. Pero hayaan mong balaan kita na ang tagapagmana ng famed Sword Manor ay isa kong kaibigan at kakampi. Huwag na huwag kang mag-iisip na gumawa ng kahit na ano sa kanila sa susunod. Siguradong hindi kita palalampasin sa sandaling mabalitaan ko na may ginawa kang hindi maganda sa kanila. Ito lang ang masasabi ko as iyo. Nasa iyo na ang desisyon kung susundin mo ang babala ko o hindi. Dito nakakaibang ngumiti si Daryl kay Jackie bago tumalikod at umalis. Napakagat na lang si Jackie sa kanyang mga labi nang makita niya ang pagalis ni Daryl. Agad na napuno ng kahihiyan at galit ang maganda niyang mukha. Maghintay ka lang, Daryl Darby. Ibabalik ko sa iyo ang lahat ng pamamahiyang ginawa mo sa akin ngayon. Samantala, sa Mid-City ng World Universe. Kasalukuyan ng sumapit ang dilim habang nababalot ng katahimikan ang buong Mid-City. Isang 3-story building ang makikitang nakatayo sa southwest ng city. Maraming mga sunadlo ng North Moana ang makikitang nagpapatrolya sa paligid nito. Kasalukuyang ginagamit ang building na iyon bilang pansamantalang kulungan ng mga sundalo ng North Moana. Sa mga sandaling iyon, umupo ang mga nahuling cultivator ng iba't ibang sekta sa iisang kwarto na matatagpuan sa isa sa mga palapag ng building. Malinaw na makikita ang bagsak at nanghihina nitong mga mukha. Makikita rin si Yvette sa isa sa mga sulok ng kwartong iyon, mukha itong pagod at mahina ng dahil sa mga nangyari. Kasalukuyan ng sinusugod ng North Moana ang Mid-City kaya hindi na naging maganda ang sitwasyon para sa kanila. Siguradong mapapasakamay na ng North Moana ang buong World Universe kung hindi pa magagawang bumalik ni Daryl. Mas tumindi ng tumindi ang pagkabagabag na nararamdaman ni Yvette habang iniisip ang tungkol sa bagay na ito. Nang bigla niyang marinig ang mga tunog ng yapak sa labas ng pinto. Masyadong naging magaan ang mga tunog na ito. Squeak! Pagkatapos ng ilang segundo, dahan-dahang bumukas ang bakal na pinto bago pumasok ang ilang mga imahe sa kwarto. Nakasuot ng silver na armor ang leader ng mga ito, at nagmukhang hindi mapapantayan sa mga sandaling ito. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si Ambrose. Makikitang nakatayo sa kanyang likuran ang kanyang mga cronies. Bilang natigilan ang mga nakakulong na miyembro ng World Universe sa mga sandaling iyon,
pero hindi pa rin nagawang magpadalos-dalos ng mga ito sa kanilang ikinikilos. Pumunta rito ang kalaban ng ganitong oras, siguradong hindi maganda ang kanilang pakay sa atin. Pero agad na nanginig sa sobrang tuwa at pagkasurpresa ang kasama nilang si Yvette. Ambrose. Nasabik ng husto si Yvette nang makita niya ang binata. Ilang taon na rin silang hindi nagkikita mula noong huli silang magkahiwalay. Hindi inaasahan ni Yvette na makikita niya si Ambrose sa isang masahol na lugar matapos siyang mahuli ng mga sundalo ng North Moana. Hindi pa rin alam ni Yvette na kasama si Ambrose sa lahat ng labang nilahukan ni Yang Jian. Hindi lang ito masyadong pinasali ni Yang Jian sa ginawa nilang pag-attack sa World Universe. Mukhang nagmature na ng husto ang binatang ito kaysa noong huli silang magkita, maraming taon na ang nakalilipas. Bakit na nandito, Ambrose? Tanong ni Yvette. Mamaya na po tayo magtanungan. Auntie, mabilis na naglakad paabante si Ambrose para tanggalin ang taling nakapulupot sa katawan ni Yvette. Malinaw na makikita sa gwapo nitong mukha ang sakit na kanyang nararamdaman. At sa huli ay dahan-dahan nitong sinabi na, okay lang po ba kayo, Auntie? Nasaktan po ba kayo? Hindi na maitago ni Ambrose ang pag-aalala sa kanyang mukha. Inobserbahan niya si Yvette para malaman kung nasaktan ba talaga ito. Si Yvette ay isa sa pinakamalapit na tao kay Ambrose, para na siyang naging magulang at nito. Kaya agad itong nasaktan nang makita siya ni Ambrose na nasa ganito kasalimuot na sitwasyon. Okay lang ako. Nakangiting iling ni Yvette. At pagkatapos ay nagtanong ito ng, Ambrose, bakit ka naging isang general sa North Moana? Ako. Awkward na niyuko ni Ambrose ang kanyang ulo bago sabihin, isang buwan na ang nakalilipas mula noong bumagsak ang New World sa mga kamay ni Yang Jian nang dahil sa akin. Ito ang naging dahilan kung bakit ko nagawang paglingkuran si Yang Jian. Naging komplikado ang tono ni Ambrose sa pagsasalita. Dati ring naging prinsesa si Yvette ng New World, kaya siguradong madidismaya ito ng husto sa sandaling malaman nito ang tungkol sa pagbagsak ng kontinente na dati nilang pinamumunuan. Pero agad na nasurpresa si Ambrose nang makita niya ang kalmadong mukha ni Yvette, matapos niyang sabihin ang tungkol sa pagbagsak ng New World. At sa halip ay nakangiti lang itong sumagot ng, matagal ko nang alam ang tungkol sa pagkatalo ng New World. Mahabang panahon na ang nakalipas mula noong mangyari iyon. Natanggap na ni Yvette ang pagkawala ng mga bagay na dati niyang tinatamasa bilang isang maharlika ng New World noon. Ang pinakaimportanteng bagay na lang para sa kanya ay ang pagsama sa tao na kanyang pinakamamahal. At pagkatapos ay tumingin si Yvette kay Ambrose ng maigi bago komplikadong sabihin na, hindi ko inakala na magiging tauhan ka ni Yang Jian. Hindi mo ba alam na taga World Universe ang tunay mong ama na si Daryl? Pero nagawa mo pa ring tulungan si Yang Jian na sakupin ito. Hindi ka ba natatakot na makilala sa kasaysayan bilang isang makasalanang anak? Sush! Agad na nagbago ang itsura ni Ambrose sa kanyang narinig. Iniling niya ang kanyang ulo at sinabing, Auntie, huwag niyo na pong banggitin si Daryl sa akin. 10 taon niya kaming inabandona ni Mama nang walang ginagawa na kahit ano. Maaari nang dito siya nagmula sa World Universe, pero wala na itong kinalaman pa sa akin. Dito na tumingin si Ambrose kay Yvette para sabihin, nagpunta po ako rito para pakawalan ka, Auntie. Ayaw ko na pong pag-usapan ang tungkol sa ibang bagay. Nagbuntong hininga rito si Yvette. Tumango siya at sumagot ng, magaling kung ganoon. Sa mga sandaling yon, naramdaman ni Yvette na parang wala na siyang magagawa pa noong makita niya ang hinanakit ni Ambrose kay Daryl. Hindi na niya alam kung paano niya ito kukumbinsihin na makipagayos sa kanyang ama. Dito na biglang naisip ni Yvette ang isang bagay. Agad siyang lumingon kay Ambrose para sabihin, kung ganoon, pakawalan mo na lang kaming lahat dito. Bahagi ang mga bilanggong ito ng main force laban sa mga sundalo ng North Moana. Siguradong malaki ang mawawala sa World Universe sa sandaling mapugutan silang lahat ng ulo ni Yang Jian. Pakawalan silang lahat. Natigilan si Ambrose ng isang sandali bago nakangiting umiling bago sumagot ng, kaligtasan mo lang po ang iniisip ko ngayon, Auntie. Ano naman ang pakialam ko sa buhay ng mga ito? Wala na tayong oras, Auntie. Sundan mo na ako, dali. Dito na niya hinila si Yvette at mabilis na naglakad palabas ng selda. Agad siyang sinundan ng kanyang mga tauhan. Nang makalabas ang dalawa, naging kalmado ang itsura ni Ambrose, pero sa totoo lang ay ninenerbiyos na talaga ito ng husto sa kanyang ginawa.
Isang krimen ang pagpapakawala sa isang bilanggo, pwede siyang maparusahan ng kamatayan ng dahil lang dito. Kaya paanong hindi siya matatakot? Pero hindi nagpakita ng kahit na anong nararamdaman si Ambrose kay Yvette. Kaya sa halip ay nagkunwari ito na isang mature at stable na lalaki. Nakapagdesisyon na si Ambrose. Pinrotektahan at minahal siya noon ni Yvette, kaya kinakailangan niya itong protektahan anuman ang mangyari. Pinrotektahan sila ng kanyang mga cronies, habang dinadala niya si Yvette sa Main Street, malapit na silang makaalis ng Mid-City. Wow! Sa mga sandaling ito, isang dagat na gawa sa apoy ang nagliyab sa kanilang harapan. Gasp! Tumingin sa kanyang harapan si Ambrose habang nabablangko ang kanyang isipan. Napansin niya na sinindihan ang dagat ng mga sulo na hawak-hawak ng naglalakasang mga cultivator sa kanyang harapan. Pinangunahan ang grupong ito ng isang lalaking nakasuot ng gintong armor, naging kasing dilim ng gabi ang itsura ng lalaking ito. Ito ay walang iba kundi si Yang Jian. Nakatayo naman sa tabi nito ang sexy na si Gonggong, na puno ng pagkamalisyoso ang maganda nitong mukha. Buwisit! Naramdaman ni Ambrose ang pagtusok ng buhok sa kanyang batok. Ano ang nangyari? Paano nagawang mag-set-up ni Yang Jian ng ambush doon? Wala naman siyang pinagsabihan na kahit sino tungkol sa plano niyang pakawalan si Yvette. Kasalukuyang napapasimangot ang naguguluhang si Ambrose habang kumakabog ng malakas ang kanyang dibdib. Manging si Yvette ay nanginig sa kanyang nakita, na bahala na rin ito ng husto sa mga nangyari. Buwisit! Siguradong hindi palalampasin ni Yang Jian ang ginawang ito ni Ambrose ngayong nahuli na niya ito sa akto. Ambrose Darby! At sa huli ay ngumiti si Yang Jian, habang ipinapakita ang galit mula sa kanyang dibdib. Nagtiwala ako sa iyo. Sinabi sa akin kani-kanina lang ni Gonggong na kinakailangan kong magingat sa iyo, dahil malaki ang tiyansa na pakawalan mo ang mga nahuli nating bilanggo, pero hindi pa rin ako naniwala sa kanya. Sino nga ba ang mag-aakala na magagawa mo ito sa akin? Nadismaya mo ako ng husto, Ambrose. Kamahalan, ako po, nanginginig na sinabi ni Ambrose. Ibinuka niya ang kanyang bibig pero hindi pa rin niya alam kung paano ipapaliwanag ang kanyang sarili. Tama na! Hindi mo na kailangan pang magpaliwanag. Maiksi lang ang pasensya ni Yang Jian, kaya wala na siyang sinabi pa na kahit ano. Agad itong tumuro kay Ambrose at nanalamig na sinabing, pabagsakin niyo siya. Sush! 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 Agad na lumipad sa kalangitan si Gonggong kasama ang ilan pang mga naglalakasang cultivator para sugurin si Ambrose. Mag-iingat ka, Ambrose! Nanginig dito si Yvette, na bahala siya ng husto sa mga pangyayari. Gusto niyang tumulong pero hindi pa niya nababawi ang nawalang enerhiya sa kanyang katawan. Wala rin siyang maitutulong sa inaatakeng si Ambrose. Katsa! Hindi na makapag-isip pa si Ambrose sa mga sandalig iyon. Dito na nag-flash ang isang gintong beam ng liwanag sa kanyang mga palad kung saan nagpakita ang kanyang Tyrant Hammer. Ayaw na niyang gawing komplikado ang lahat para kay Yang Jian. Pero nagpatuloy pa rin si Yang Jian sa pagpuwersa kay Ambrose, hindi siya nito binigyan ng anumang daanan para umatras. Kaya wala nang magagawa si Ambrose kundi lumaban dito. Bang! 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 Sa loob ng isang iglap, naglaban ang magkabilang panig para patayin ang isa't isa. Walang tigil na nagsagupaan ang mga nakakatakot na puwersa ng mga aura na gumawa ng ilang malalakas na dagundong sa buong Mid-City. Tuluyan ng sinira ng mga ito ang katahimikang bumabalot sa paligid. Kahit na hawak ni Ambrose ang Tyrant Hammer na mas lalong nakapagpalakas sa kanya, masyado pa ring malakas ang mga tauhan ni Yang Jian. Mas pinatindi pa ito ng napakalakas na tauhan nitong si Gonggong, kaya hinding-hindi magagawa ni Ambrose na tapatan ang mga ito. Bang! Nagtagal ng 5 minuto ang labang ito. At sa wakas ay nakahanap na rin si Gonggong ng isang pagkakataon para i-ambush si Ambrose mula sa likuran nito. Gumawa ang binata ng mahinang ingay habang lumilipad ng ilang dosenang metro patalikod bago tuluyang bumagsak sa lupa. Wala! Pagkatapos ng 1 segundo, agad na sumugod ang mga tauhang cultivator ni Yang Jian para habulin si Ambrose. Kasabay nito ang muli nilang pag-aresto kay Yvette. Kamahalan! Naglakad sa mga sandaling ito si Gonggong palapit kay Yang Jian para buong galang na sabihing, pinagtaksilan ka ni Ambrose nang pakawalan niya ang mga bilanggong ito. At nagawa niya pang lumaban sa atin ngayon. Ano ang dapat nating gawin sa kanya? Pugutan niyo siya sa lugar na ito.
Hindi na nag-isip pa si Yang Jian, bago ibuka ang kanyang bibig, at nanlalamig na sabihin ang mga salitang ito. Kasabay nito ang pagtingin ni Yang Jian kay Ambrose gamit ang nanlalamig nitong mga mata. Walang kahit na kaunting pagdadalawang isip na ipinakita ang nanlalamig nitong itsura. Para kay Yang Jian, hindi siya pwedeng maging maawain kung gusto niyang masakop ang siyam na mga kontinente. Kahit na isang pambihirang henyo si Ambrose, nagawa pa rin siya nitong pagtaksilan. Kaya hinding-hindi niya ito kailanman mapapatawad. Opo. Sagot ni Gonggong habang binubunot ang mahaba niyang espada. Naglakad ito papalapit kay Ambrose. Sush! Namutla sa mga sandaling ito ang mukha ni Ambrose. Mamamatay na lang ba siya ng ganoon-ganoon lang? Masyado itong unfair. Ambrose! Hindi nanginig ng husto ang katawan ng sumisigaw na si Yvette. Gusto niyang sumugod palapit pero kasalukuyang nakatali ang kanyang mga braso at binti. Kasalukuyan siyang hindi makagalaw sa kanyang pwesto. Nababahala na siya ng husto sa kanyang sarili. Masyado pang bata si Ambrose, hindi niya pwedeng hayaan na mamatay na lang ito noong araw na yon. Nahuli ito nang dahil sa pagliligtas na ginawa nito sa kanya. Kaya sa sandaling mapatay ito ni Yang Jian, paano niya ikukwento kay Daryl ang mga nangyari? Pero kasalukuyan pa ring nakatali ang kanyang mga braso at binti kaya wala pa rin siyang magawa para tulungan si Ambrose. Mas tumindi ng tumindi ang pagkabahala ni Yvette habang iniisip niya ang tungkol sa bagay na hanggang sa halos mahimatay na ito sa sobrang takot na kanyang nararamdaman. At sa wakas, nakarating na rin si Gonggong sa harapan ni Ambrose. Itinaas nito ang hawak niyang espada at nanlalamig na sinabing, "Hindi ka dapat magkaroon ng kahit na anong pagsisisi, Ambrose. Ipapadala na kita ngayon sa langit, dapat lang nag-ikarangal mo ang gagawin ko sa iyo." At pagkatapos ay mabilis na isinwing ni Gonggong ang hawk niyang espada, malapit na itong makarating sa lig ni Ambrose. Tigil! Dito na may biglang sumigaw malapit sa kanya. Kasabay nito ang agad na pagpapakita ni Ira. Tumakbo ito ng paabante habang napupuno ng pagkabahala at pag-aalala ang napakaganda niyang mukha. Kasalukuyang nagpapahinga si Ira nang marinig niya ang ingay mula sa laban kaya agad itong lumabas para tingnan kung ano ang nangyayari. Dito na niya nakita ang nakatali niyang kuya na malapit nang mapugutan ni Gonggong. Agad na nagmakaawa si Ira noong makarating ito sa harapan ni Yang Jian. "Kamahalan, nagmamakaawa po ako sa inyo. Pakawalan niyo na po ang aking kuya. Malaki pa rin naman po ang naitulong niya sa inyo kahit na nagawa nitong gumawa ng isang pagkakamali. Kaya parang awa niyo na po, huwag niyo po siyang patayin." Napuno ng pagmamakaawa ang maluluha ng mga mata ni Ira noong sabihin niya ito. Kasalukuyan pa ring nanlalamig ang itsura ni Yang Jian. Hindi nito sinagot ang pagmamakaawa ni Ira. Dito na biglang nagpanik si Ira, lumuhod ito sa lupa para sabihin, "Parang awa niyo na po, kamahalan. Parang awa niyo na po. Nagmamakaawa po ako sa inyo." Kagaya ng kanyang ina na si Aurora Hansen, normal na naging arogante at mapagmalaki si Ira mula pagkabata. Hinding-hindi nito nagawang yumuko sa kung sino man. Pero para sa buhay ng kanyang kuya, nagawa nitong itapon ang kanyang ego at dignidad sa harapan ni Yang Jian. Ira! Namula ang ilong ni Ambrose nang makita niya ito, halos maluha na rin ang kanyang mga mata. Masyadong naantig ang kanyang puso sa ginawang ito ng kanyang kapatid. Kilala sa pride nito ang kanyang kapatid pero nagawa pa rin itong yumuko at magmakaawa kay Yang Jian nang dahil sa kanya. Ira! At sa huli ay huminga ng malalim si Yang Jian bago kalmadong tingnan si Ira at sabihin, "Tumayo ka na. Hindi ko na papatayin ang kapatid mo." Itinuturing ni Yang Jian na isang bata at talentadong cultivator si Ira. Pero wala pa rin itong importansya sa kanya, nagawa niya lang itong pakinggan dahil master nito ang kanyang military advisor na si Zhang Ju. Kinakailangan pa ni Yang Jian sa mga sandaling ito ang mga plano at estratehiya ni Zhang Ju para masakop ang siyam na mga kontinente. Kaya pagkatapos ng mahabang pag-iisip, napagdesisyonan na rin ni Yang Jian na pakinggan ang pagmamakaawa ni Ira. Natuwa rito ng husto si Ira. Agad niyang pinasalamatan si Yang Jian. "Maraming salamat po sa inyong awa at kabaitan, kamahalan." Ikinaway naman ni Yang Jian ang kanyang kamay para senyasan si Ira na tumayo. At pagkatapos ay tiningnan naman ni Yang Jian si Ambrose. Gumamit ito ng nanlalamig na tono para sabihin, "Bubuhayin kita para kay Ira, Ambrose.
Kahit na hindi ka pa mamatay, kinakailangan mo pa ring tanggapin ang kapalit ng iyong mga ginawa. Dito na inutusan ni Yang Jian ang mga cultivator sa kanyang paligid, ikulong niyo na ang isang yan. Saka na natin siya problemahin sa sandaling masakop na natin ang buong world universe. Opo, kamahalan. Sagot ng mga cultivator. Dito na nila dinala sina Ambrose at Yvette pabalik sa kanilang selda. Tinawag ni Yang Jian si Gonggong bago ito tumalikod at umalis. At pagkatapos ay makikitang nakatayo lang si Era sa kanyang pwesto. Ano? Pagkatapos ng ilang segundo, nakabalik na rin ang isip ni Era sa realidad, agad itong nakaramdam ng pagkabahala. Ano ang nangyari? Inakala nito na pumayag si Yang Jian sa kanyang pakiusap, kung ganoon ay bakit nito ikukulong si Ambrose. Hindi, kinakailangan niyang iligtas si Ambrose. Habang iniisip ang tungkol sa bagay na yon, mabilis na nagpunta si Era sa kwarto ni Zhang Ju. Dahil walang kahit na anong epekto ang kanyang boses kay Yang Jian, hihingi na lang siya ng tulong sa kanyang master. Sa bagay, kinakailangan pa rin ni Yang Jian ang tulong ng kanyang master para magplano at gumawa ng mga estratehiya sa ginagawa nilang pananakop. Pagkatapos ng ilang minuto ay nakarating na rin si Era sa kwarto ni Zhang Ju. Nang makarating si Era ay mabilis niyang ikinweto ang lahat sa kanyang master. At pagkatapos ay agad na itong nagmakaawa kay Zhang Ju ng buong puso. Nakikiusap po ako sa inyo, master. Iligtas mo po ang kapatid ko. Aking disipulo. Sinuklay ni Zhang Ju ang kanyang balbas at komplikadong sinabi na, dapat mong malaman na walang sinuman ang makakabali sa utos ng isang commander. Nagawang pakawalan ng iyong kuya ang ilang mga bilanggo ng patago, isa na itong krimen na may parusang kamatayan. Nagpakita lang ng awa ang kamahalan noong hayaan niya itong mabuhay. Kaya anong klase ng tulong ba ang hinihingi mo sa akin? Agad na nakaramdam ng matinding pagkabagabag si Era. Dito na niya biglang naisip ang isang bagay at sabihin, ayoko na po rito, master. Iligtas na po natin si Ambrose at umalis sa lugar na ito. Hindi ba't pumayag lang po kayo na maging military advisor ni Yang Jian nang dahil sa akin? Umalis? Napasimangot dito si Yang Jian, iniling niya ang kanyang ulo at sinabing, bakit naman ako aalis? Hindi ako tumatalikod sa kahit na anong bagay na hindi ko natatapos. Hindi pa nga natin nasasakop ang 9 na mga kontinente. Kaya paano ko magagawang talikuran ang lahat ng ito? Naging kalmado ang kanyang tono pero makikita sa pagkislap ng kanyang mga mata ang matindi niyang determinasyon. Bilang leader ng Yellow Turban Rebellion, itinuring na bayani si Zhang Ju ng kanyang henerasyon. At pagkatapos ay nakulong ito ng 1,000 taon na nagbigay sa kanya ng matinding kalungkutan. Totoo ngang pumayag siya na tumulong kay Yang Jian nang dahil kay Era. Pero pagkatapos ng kaunting panahon, muling naramdaman ni Zhang Ju sa kanyang puso ang muling pagtubo ng kanyang ambisyon. Kaya paano na niya ito magagawang itigil sa puntong ito? Aking disipulo. Ikinaway ni Zhang Ju ang kanyang kamay at sinabing, ngayong bihag na ng kamahalan ang iyong kuya, siguradong ligtas siya sa mga sandaling ito. Magpahinga ka na iha. Kailangan ko pang tingnan ang mga mapa para tingnan kung ano ang susunod nating magiging hakbang. Mabagal, kalmado at hindi makukwestiyon ang tono sa pananalita ni Zhang Ju. Opo, master. Sagot ni Era habang mabilis na lumalabas ng kwarto. Nadismaya ng husto si Era nang makalabas siya sa kwarto ni Zhang Ju. Kasabay nito ang malakas na pagkabog ng kanyang dibdib sa sobrang pagkabagabag. Hindi ba walang pakialam si master sa mga kasalukuyang pangyayari sa mundong ito? Bakit bigla na lang nagbago ang kanyang pananaw at naging isang taong sabik sa pakikipaglaban? Paano itong nangyari? Siguradong hindi ko maililigtas si Ambrose kung ayaw akong tulungan ng aking master. Ano na ang dapat kong gawin? Samantala, isa Windhill Town ng Yellow Sea Continent. Matatagpuan ang Windhill Town sa southeastern na bahagi ng Yellow Sea Continent. Mayroon itong nagagandahang mga bundok at kapaligiran. Kasalukuyang nasa loob ng isa sa mga inn sa Windhill Town si Zhu Beige. Hawak-hawak nito ang isang baso ng wine sa kanyang kamay. Mukhang relax din ang kanyang postura habang puno ng bigat ang kanyang dibdib. Napuno ng depresyon ang gwapong itsura nang walang magawang si Zhu Beige. Kasalukuyan ding nakasimangot ang katabi niyang si Shentel. Nakaupo naman si Debra sa kanilang harapan.
Kasalukuyang nakaselyo ang mga acupoints nito, habang namumula ang maganda niyang mukha matapos piliting magpumiglas sa kanyang pwesto. Sino ka ba? Bakit mo ako kinuha? Pakawalan mo na ako. Nagpatuloy sa pagsigaw si Debra habang nagpupumiglas sa kanyang upuan. Gigil na gigil ang dibdib niya habang punong-puno ng inis ang kanyang mukha at mga mata na kasalukuyang nakatingin sa mga mata ni Zubaije. Nawala ang memory ni Debra, kaya hindi na nito maalala ang kahit na anong tungkol kay Daryl. Kaya paano niya makikilala ang kaibigan nitong si Zubaije? Napailing na lang si Zubaije sa kanyang ulo, habang mapait na tinitingnan si Debra. MS Debra, ilang beses ko nang ipinaliwanag sa iyo na ako si Zubaije, ang kinakapatid ni Daryl. Bakit ba hindi mo kami maalala? Nakalimutan mo na rin ba si Daryl? Nag-isip ng isang sandali si Zubaije bago magpatuloy sa pagsasalita, isa rin ito sa inilatag na plano ni Daryl. Malapit na siyang makarating dito, kaya huwag ka nang mabahala. Daryl. Nakasimangot na nagtanong si Debra nang sinabihan ka ni Daryl na hulihin ako. Nagsuspetsa si Debra nang sabihin niya iyon. Mukhang hindi ito tama, nag-iisa lang si Zubaije sa Sunset Sect. Hindi niya nakita si Daryl sa lugar na yon. Si Darren Darby at Daryl at Isa. Nasusurpresang sagot ni Zubaije. Binago niya ang kanyang itsura. Binago niya ang kanyang itsura. Hindi mo ba alam ang tungkol dito? Ano? Nanginig dito ang buong katawan ni Debra habang napupuno ng pagkagulat ang kanyang mukha. Natutulala nitong tiningnan si Zubaije. Ano ang sinabi mo? Si Darren at si Daryl ay isa. Kumabog ng husto ang dibdib ni Debra nang maisip niya ang tungkol sa bagay na yon. Dito na siya nagkaroon ng magkahalong pakiramdam dito. Kaya pala naging kakaiba ang kilos ni Darren nang makita siya nito, ito pala si Daryl. Napakasama niya talaga. Nagawa nitong ilihin ang tunay niyang pagkatao sa Sunset Sect. Siguradong hindi maganda ang binabalak niya roon. Mas tumindi ng tumindi ang galit ni Debra habang mas iniisip niya ang tungkol sa bagay na ito. At sa huli ay naiinis niyang tiningnan si Zubaije habang sinasabi na, hindi kami malapit ni Daryl sa isa't isa, kaya pakawalan mo na ako. Naiinis ng husto si Debra sa sandaling maririnig niya ang pangalan ni Daryl dahil na-brainwash siya ng mga tao na una niyang nakasama, itinatak ng mga ito sa isip ni Debra na isang masamang tao si Daryl. Mas tumindi pa ang kanyang pagkainis noong malaman niya na magkaibigan sina Zubaije at Daryl. Ano ang nangyari? Agad na napuno ng kaguluhan ang isip ni Zubaije, mas na-depress pa siya sa mga sandaling iyon. Hindi ba babae ni Daryl si Debra? Bakit ito nainis ng husto noong banggitin ko ang pangalan ni Daryl sa kanya? Maging si Chantel ay nagtaka rito. Oh dear! Sa wakas ay nakabalik na rin si Zubaije sa realidad. Inutusan niya si Chantel na, bantayan mo siya rito, hahanapin ko lang si Kuya Daryl. Dito na inubos ni Zubaije ang laman ng hawak niyang wineglas bago tumalikod at umalis sa kwarto. Napagdesisyonan ni Zubaije na hayaan si Daryl na umayos sa kanyang problema. Sa bagay, babae niya naman ito. MS Debra. Nang makaalis si Zubaije, bahagyang napabuntong hininga si Chantel bago dahan-dahang maglakad paabante para i-comfort si Debra. Kumalma ka lang. Siguradong hindi lang kayo nagkaintindihan ni Daryl. Hintayin lang natin siya para maging malinaw na ninyo ang lahat sa isa't isa. Isang maalaga at matalinong babae si Chantel. Alam nito na mayroong hindi pagkakaunawaan sina Debra at Daryl. Siguradong hindi nagsalita ng ganito si Chantel kung nangyari lang ang lahat ng ito noon. Pero matapos niyang makasama si Zubaije, itinuring na rin niyang kaibigan ang babae nitong si Daryl. Gusto niya sanang pag-aanin ang sitwasyon para kay Debra noong makita niya ito. Pero hindi man lang nakinig sa kanya si Debra. At sa halip ay umiling lang ito ng husto habang sumasagot ng, hindi ito isang hindi pagkakaunawaan. Pakawalan mo ako. Pakawalan mo na ako. Napahinga na lang ng malalim si Chantel. Sa mga sandaling iyon, isang lalaking nakasuot ng kulay itim na robe ang dahan-dahang naglakad papasok sa mula sa katabi nitong kalye. Mayroon itong maangulo at guwapong itsura, nagpakita ang mukha nito ng matinding pag-iingat. Siya ay walang iba kundi si Donoghue Dixon. Tama. Sinundan ni Donoghue sina Zubaije, Chantel at Debra papunta sa Windmill Town.
Nagmamadaling tumakas si Donoghyue noong masugatan siya ni Ambrose sa MT-ME. At sa huli ay nakahanap na rin siya ng isang tagong lugar para magpagaling ng kanyang mga sugat. At noong tuluyan nang gumaling ang kanyang katawan, agad na nagsimula si Donoghyue sa pinaplano niyang paghihiganti kay Daryl. Nakarating siya sa South Cloud World habang nasa gitna ng pananakop ni Yang Jian. Agad na nakaramdam ng inggit si Donoghyue noong mabalitaan niya ang tungkol sa pagkatalo ni Yang Jian kay Daryl na kumalat sa siyam na mga kontinente. At sa huli ay napagdesisyonan ni Donoghyue na maglibot sa mundo para makakuha ng experience. Nagdesisyon siyang maghintay hanggang sa tumaas ang kanyang cultivation level bago niya subukang maghiganti kay Daryl. Kasalukuyan siyang napapadaan sa Windhill Town ng Yellow Sea Continent noong mapansin niya ang kanyang asawang si Shentel at ang senior niyang si Debra. Natuwa at nasurpresa rito si Donoghyue. Pero agad siyang natakot sa angking lakas ni Zhu Baiji, kaya nagdesisyon siyang huwag na ipakita ang kanyang sarili sa mga ito. At pagkatapos ay napansin ni Donoghyue ang pagalis ni Zhu Baiji sa inn ng mag-isa. Kaya dito na siya nagdesisyon na magpakita sa kanyang asawa. Sa loob ng isang kwarto sa inn. Umupo si Shentel sa tabi ng kanyang kama habang buong pasensyang hinihikayat si Debra. Pero wala itong naging epekto kay Debra. Hindi siya nito pinakinggan. Knock! Knock! Nang bigla silang makarinig ng mga katok sa pinto. Nakabalik na rin kayo sa wakas. Natuwa si Shentel nang marinig niya ito sa buong pag-aakala na sina Zhu Baiji at Daryl ang mga taong nasa labas ng kanilang kwarto. Agad siyang tumayo para buksan ang pinto. Sush! Agad na natulala at nanginig si Shentel nang buksan niya ang pinto. Dito niya nakita si Donoghyue na nakatayo sa labas ng kwarto, punong-puno ng komplikadong emosyon ang gwapo nitong mukha. Siya. Naguluhan dito ng husto ang isipan ni Shentel. Kumabog din ng husto ang kanyang dibdib na nakaramdam ng magkahalong emosyon. Junior. Kasabay nitong natigilan si Debra. Nagpakita ng matinding pagkasorpresa ang maganda nitong mukha. Naalala niya noong iwanan siya ni Donoghyue sa MT-ME para tumakas ng mag-isa, kaya naisip niya na hindi niya na ito makikita pang muli. Hindi inasahan ni Debra na makikita niyang muli ang kanyang junior sa lugar na ito. Mahal kong asawa. Napuno ng panggigigil ang dibdib ni Donoghyue sa mga sandaling iyon. Hindi na maitago pa ng gwapo niyang mukha ang tuwa at pagkasabik na kasalukuyan niyang nararamdaman. Nahanap na rin kita sa wakas. Dito na niya ibinuka ang kanyang mga braso para yakapin si Shentel. Kahit na walang kinatakutan ang maduming maglaro na si Donoghyue, hindi pa rin ito walang awa. Mayroon pa rin siyang pakiramdam, at mahal na mahal din nito ang asawa niyang si Shentel. Halos mawala na siya sa kanyang sarili noong dukutin ni Zhu Baiji si Shentel sa sinaunang libingan ni Lubu. Nagpadala na siya ng napakaraming tauhan para hanapin ito. Kasabay nito ang walang tigil niyang paghahanap ng mga pagkakamali ni Daryl para malaman kung saan niya maaaring makita si Shentel. Pero hindi nakatanggap si Donoghyue ng kahit na anong balita tungkol sa kanyang asawa. Kaya agad siyang nasabik noong muli silang magkita. Ikaw. Hindi inaasahan ni Donoghyue na mapapaatras si Shentel ng ilang hakbang na parang isang takot na bata bago pa man niya ito malapitan. Makikita rin ang stress sa maganda nitong mukha. Ibinuka nito ang kanyang bibig para sabihing, huwag kang lalapit sa akin. Sush! Napatigil si Donoghyue sa kanyang paglalakad, pero nanatili pa rin ang ngiti sa kakanyang mukha. Kasalukuyan siyang nagtataka sa naging reaksyon ng kanyang asawa. Ano ang nangyari? Naging mabait at maalaga sa kanya si Shentel noong magkasama sila nito. Paano ito napalayo sa kanya pagkatapos nilang hindi magkita ng mahabang panahon? Siguradong sinisisi siya nito dahil sa tagal ng ginagawa niyang paghahanap. Mapait nang umiti si Donoghyue habang nagpapaliwanag kay Shentel. Patawarin mo ako, mahal kong asawa. Hindi naman sa ayaw kitang hanapin sa lalong madaling panahon. Nagpadala na ako ng mga tauhan para hanapin ka, pero wala pa rin kahit na sino sa mga ito ang nakakuha ng kahit na anong balita tungkol sayo. Huwag kang mag-alala dahil magkasama na tayong muli. Hinding-hindi na kita iiwan kahit na kailan. At pagkatapos ay muling sinubukan ni Donoghyue na lumapit sa kaniyang asawa. Donoghyue. Napakagat na lang si Shentel sa kanyang mga labi habang mahinhing iniiling ang kanyang ulo. Sinabi nitong, matagal nang tapos ang ating relasyon.
Maayos na ang buhay ko ngayon, kaya mas makakabuti sa'yo kung kakalimutan mo na lang ako. Naging kalmado si Shentel nang sabihin niya iyon. Walang kahit na anong reaksyon na nagpakita sa maganda niyang mukha. Namiss niya si Donoghu noong dukutin siya ni Zubeji. Pero matagal na siyang nakasama ni Zubaji na nagudyok sa kanyang magkaroon ng nararamdaman dito. Kaya napagdesisyonan na ni Shentel na tapusin ang relasyon nila ni Donoghu. At higit sa lahat, si Zubaji na ang nagmamayari ng kanyang katawan. Kaya magiging imposible na para sa kanya ang pagbalik kay Donoghu. Gusto na niyang kalimutan siya ni Donoghu. Parang isang martilyong bumasag sa puso ni Donoghu ang mga sinabing ito ni Shentel. Habang tensyonadong nakatayo sa labas ng kwarto, natutulalang tiningnan ni Donoghu si Shentel. Nasaktan ito ng husto sa kanyang mga narinig. Gusto nang makipaghiwalay ni Shentel sa kanya. Bakit? Siguradong isa lang itong ilusyon. Hindi ito totoo. Dito na sumigaw si Donoghu sa langit na para bang mawawala na siya sa kanyang sarili. Si Shentel lang ang babaeng pinakamamahal niya sa kanyang buhay. Pero mas pinili pa rin itong makipaghiwalay sa kanya. Walang kahit na sinong lalaki ang makakatanggap sa bagay na ito. Sumama ng husto ang itsura ni Donoghu ng isang sandali habang malakas na nanginginig ang buo nitong katawan. Dito na ninerbyo si Shentel at maingat na napaatras ng ilang hakbang palayo rito. Kilalang kilala niya si Donoghu. Mabilis itong madala ng malakas niyang emosyon lalo na ngayong nakipaghiwalay siya rito. Siguradong gagawa ito ng hindi maganda sa sandaling hindi niya ito magawang pakalmahin. Dito na dahan-dahang nagsalita si Shentel ng, Donoghu, itinakda kang gumawa ng magagandang bagay. Kaya dapat lang na huwag kang magpadala sa mga nararamdaman mo sa akin. Patawarin mo ako. At huwag ka sanang magpadalos-dalos sa iyong mga gagawin, ha? Naging kalmado sa pagsasalita ang nag-iingat na si Shentel. Huminga ng malalim si Donoghu bago mapait na ngumiti, tumango at sabihin, kung ganoon. Ngayong ito ang gusto mo, wala na akong sasabihin pa na kahit ano. Maging masaya ka sana sa buhay mo. Makikita ang kaunting pagkislap ng pagkamalisyoso sa mga mata ni Donoghu nang sabihin niya iyon. Pagkatapos nito ay agad na napatingin si Donoghu kay Debra bago nakangiti ritong bumati ng, matagal-tagal rin tayong hindi nagkita, senyor. Wala namang naging pakialam ang mukha ni Debra sa mga sinabi ni Donoghu, hindi rin niya nagawang sumagot dito. Nagawa siyang iwanan ni Donoghu sa ME, kaya mayroon pa rin siyang hinanakit dito. Kaya natural lang na hindi niya ito sagutin. Huminga ng malalim si Donoghu at nagpaliwanag, alam kong sinisisi mo ako, senyor. Pero napilitan akong umatras noon sa ME. Siguradong mamamatay ako kung hindi ako tataka sa mga yon. Mapapatawad mo pa kaya ako? Sumama na ng husto ang mood ni Donoghu nang hiwalayan siya ni Shentel. Kaya gusto niya sanang magpagaan ng loob kay Debra. Pero hindi rin siya binigyan ni Debra ng pagkakataong magpaliwanag. Agad nitong pinutol ang pagsasalita ni Donoghu bago pa man ito matapos sa pagsasalita. Hindi mo na kailangan pang ipaliwanag ang iyong sarili, Donoghu. Nanlalamig na sinabi ni Debra. Maaari ka nang tumigil sa pagkukunwari. Nakita ko na ang tunay mong kulay sa ME. Nagawa mo na akong iwanan noon, kaya malaki ang tsansa na magawa mo itong muli sa akin. Pwede pa rin naman kitang maging junior sa pangalan, pero wala na tayong kahit na ano pang relasyon maliban dito. Hindi naging malakas pero naging determinado ang tono sa pagsasalita ni Debra. Isang matalinong babae si Debra. Kahit na nawala ang kanyang alaala, magaling itong magbasa ng ibang tao. Nadismaya siya ng husto noong gawin ito ni Donoghu sa kanya. Paano niya ito magagawang patawarin? Buzz! Para nang tinamaan si Donoghu ng kidlat sa mga sandaling iyon. Natitigilan siyang tumayo habang sumasama pa ng husto ang kanyang mood. Kung ganoon, sige. Sinundan ito ng mapait na ngiti ni Donoghu habang sinasabing, kung ganoon, wala nang rason para sa aking manatili rito. Hindi pa rin naaalis ang ngiti sa mukha ng nasasaktang si Donoghu sa mga sandaling ito. Nagawa na siyang hiwalayan ng pinakamamahal niyang si Shentel. Hindi rin siya mapatawad ng senior niyang si Debra. Inakala noon ni Donoghu na babalik sa kanya ang dalawang mga babaeng ito. Pero hindi niya inasahang kabaliktaran ng kanyang mga inaakala ang mangyayari. Jab. Jab.
Dito na biglang nagpakita ang agresyon sa mukha ni Donoghu, habang bigla ang sumusugod pabante. Itinaas niya ang kanyang mga kamay para suntukin ang mga akupoint ni Shentel. Hindi ito inasahan ni Shentel, kaya agad itong nanginig bago tuluyang hindi makakilos ang kanyang katawan. Donoghu, ikaw. Agad na nagbago ang itsura ni Shentel, na sorpresa, at natakot siya sa ginawa ni Donoghu. Ano ang ginagawa mo? Hindi naman sumagot sa kanya si Donoge. At sa halip ay pinatulog niya si Shentel gamit ang isang malakas na suntok bago buhatin ang walang malay nitong katawan. At pagkatapos ay naglakad naman ito papunta kay Debra. Ikaw. Nanginig din ng husto ang buong katawan ng nababahalang si Debra sa mga sandaling ito. Wala ka na ba talaga sa sarili mo ngayon, Donoghu? Ano ang sinusubukan mong gawin? Ano ang sinusubukan kong gawin? Nagpakita ng isang malademonyong ngiti ang mukha ni Donoghu. Tinatanong mo ako kung ano ang sinusubukan kong gawin. Iniisip mo ba na isa akong walang awang hayop na hindi mo dapat makasama? Kung ganoon ay ipapakita ko sa iyo kung paano ako maging isang tunay na hayop. Walang takot na tiningnan ni Donoghu si Debra gamit ang nagdedemonyo niyang mga mata. Dati siyang naging emperor ng Westrington, kaya paano niya magagawang tanggapin ang pagpapaalis sa kanya ng dalawang mga babae ng magkasabay. Dahil nawalan na ang mga ito ng puso sa kanya, hindi na nila dapat pangsisihin si Donoghu sa ipinakita nitong kalupitan. Nagdesisyon na si Donoghu na isama sina Shentel at Debra. Bago pa man makasagot si Debra kay Donoghu, binuhat na siya nito sa kanyang baiwang bago tumalon palabas ng bintana. Sa kasamaang palad ay kasalukuyang nakaselyo ang mga akupoint ni Debra mula noong mahuli siya si Zhu Beije, kaya wala siyang nagawa para lumaban kay Donoghu. Siguradong mapapansin ng maraming tao sa paligid ang gagawing pagbubuhat ni Donoghu sa dalawang mga walang malay na babae, at hindi rin ito magagawang lumipad ng mabilis. Pero sumapit na ang dilim, at ang lugar na ito ay matatagpuan sa gilid ng isang burol, kaya walang sinuman ang nakapansin sa kanya. Hindi nagtagal ay nagawang buhati ni Donoghu sina Debra at Shentel sa kanyang mga braso bago tuluyang mawala sa dilim. Pagkatapos ng isang saglit, isang imahe ang mabilis na naglakad papasok sa makikitang puno ng pawis ang mukha nito. Hindi na maitago pa ng gwapo nitong mukha ang nararamdaman niyang pagkasabik. Siya ay walang iba kundi si Daryl. Happiness Inn. Ito na nga yun. Tiningnan ni Daryl ang singboard bago mabilis na maglakad papasok sa inn. Hinila niya ang isang staff member ng inn para magtanong ng, "Hello, mayroon po ba kayong guest na nagngangalang Zhu?" Mayroon siyang room ngayon dito. Isa itong gwapong lalaki na may kasamang mga magagandang babae. Umasa ng husto si Daryl habang nagtatanong sa staff. Nagkunwaring naglalaban sina Daryl at Zhu Beiji noong magkita ang dalawa sa Sunset Sect. Napagkasunduan nilang dalawa na magkita sa burol na yon sa may Windhill Town pagkatapos magkunwaring dukutin ni Zhu Beiji si Debra. Hoy, pakawalan mo nga ako. Nainis ng husto ang staff na ito sa kanya. Tiningnan niya mula ulo hanggang paa si Daryl bago bastos na sabihing, "Sino ka ba? Hindi kami basta-basta nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga parokyano namin dito. Mukha ring wala kang hinahanap. Mas mukha ka pang kriminal sa tingin ko. Umalis ka na." Nakasuot ng ordinaryong damit ang madungis na si Daryl sa mga sandaling ito. Kaya siguradong isa itong kriminal na nagmula sa kalapit na lugar. Marami nang nasakop na lugar si Yang Jian sa mga sandaling ito na nagresulta ng pagkawasak sa tirahan ng maraming mga mamamayan ng sinasakop nitong mga lugar. Ito ang naging dahilan ng biglaang pagtaas ng mga refugee sa Yellow Sea Continent kasama ng ilang mga kriminal. Buwisit! Napamura na lang si Daryl sa kanyang sarili. Hindi na siya nagsalita pa ng kahit na ano. At sa halip ay pinakawalan niya ang staff at agad na magpunta sa dalawa, ND floor para maghanap. Hindi na makapaghintay pa si Daryl na makipagkita kay Zhu Beiji. Ayaw na niyang makipagtalo pa sa mga staff ng inn na ito. Hoy! Ano ang ginagawa mo? Nagalit dito ng husto ang staff. Mabilis nitong hinabol si Daryl at sinigawan ng, "Inuutusan kitang umalis na rito. Hindi mo ba ako naririnig? Ang lakas din ng loob mong pumasok sa property namin nang walang paalam. Ang lakas ng loob mo." Nagkunwari na walang naririnig si Daryl. Tiningnan niya ang bawat isang kwarto sa dalawa, ND floor, pero hindi niya nakita sina Zhu Beiji, Debra at Shentel sa loob ng mga kwartong ito.
Ano ang nangyari? Naglakad si Daryl pababa sa lobby. Nakakita siya ng isang upuan na kanyang inupuan habang nakasimangot. Inisip nito na, nasa tamang inn kaya ako. Bakit wala sila rito? May nangyari na kayang hindi maganda sa kanila. Kasalukuyan ng magulo ang isip ni Daryl sa mga sandaling ito. Hindi niya alam na umalis si Zubaji para sunduin siya, pero nagkasalisi silang dalawa sa daan. Nadukot na rin ni Donoghu sina Debra at Shentel. Hoy! Dito nagalit na lumapit ang staff ng inn. Itinuro nito si Daryl at sumigaw ng, sinasabihan na kitang umalis. Hindi mo ba ako naririnig? Bingi ka ba? Naiinis na si Daryl sa mga sandaling ito, binigyan niya ng isang tingin ang staff at hindi na ito pinansin. Ano ang nangyayari? Nakasimangot na lumapit sa kanila ang may-ari ng inn. Mukhang nakafocus sa kanyang kikitain ang may-ari nito na isa ring tao na mahilig mangapi ng mas mahina sa kanya. Ula! Agad na nakuha ng kumusyong ito ang atensyon ng mga tao sa paligid. Boss! Mas lumakas ang loob ng staff noong makita niya ang kanyang boss. Itinuro niya si Daryl at naiinis na sinabing, pumasok ang taong ito nang walang paalam sa ating mga guest rooms, at hindi rin siya nakinig noong paalisin ko siya rito. Mukhang isa itong manloloko o isang magnanakaw. Ano? Nagalit ng husto ang may-ari ng inn dito. Itinuro niya si Daryl para sermonan ito, sino ka ba sa tingin mo? Lumpuhin niyo siya at itapon sa labas. Naisip din ng may-ari na maaaring nandito si Daryl para maghanap ng tirahan, matapos lumikas sa tirahan niyang naapektuhan ng digmaan. Sa bagay, masyadong naging ordinaryo ang pananamit ni Daryl. Ula! Dito na itinaas ng ilan pang mga staff ang kanilang mga manggas, habang pinapaligiran si Daryl. Napailing na lang ang ulo ng mga tao sa paligid nang makita nila ito. Marami sa kanila ang nagsimula na sa pagbibigay ng kanilang komento kay Daryl. Mukhang naghahanap talaga ng sakit sa katawan ang lalaking ito. Oo nga, isa ring maimpluwensyang tao sa Windhill Town ang may-ari ng inn na ito. Ang lakas ng loob nitong gumawa ng gulo rito. Siguradong gusto na nga niyang mamatay. Sigurado ako na isa itong refuge mula sa ibang kontinente. Kung minamalas ka nga naman, masyado pa siyang bata. Bakit ba hindi na lang niya bigyan ng pakinabang ang sarili niya sa mundo? Bakit pa siya nagpunta rito para gumawa ng gulo? Walang tigil na najeko ang mga komentong ginawa ng mga tao sa paligid. Ngumiti lang si Daryl habang iniisip kung gaano nakakatawa ang mga ito. Buwisit! Mukha ba akong isang refugee? Masyado itong nakakatawa para kay Daryl sa mga sandaling ito. Ayaw na niyang kumuha pa ng atensyon, kaya itinago nito ang tunay niyang lakas. Pero hindi niya inaasahang mapagkakamalan siya na isang kriminal ng mga ito. Nakakatawa! Mukhang kailangan muna namin na ipatikim sa iyo ang leksyon na dapat mong matutunan. Nagpatuloy lang sa pagngiti ang napapaligirang si Daryl hanggang sa hindi na mapigilan pa ng isa sa mga staff ang kanyang sarili. Sumigaw ito at malakas na sumuntok kay Daryl. Mukha siyang nare-relax. Hindi man lang nito naisip na ilagan ang paparating na suntok ng staff. Mga ordinaryong tao lang ang mga staff ng inn na ito. Maaari nang malakas ang ibinibigay nitong mga suntok pero para lang itong isang makating kagat ng lamok para kay Daryl. Hindi siya nito masasaktan at mabilis niya rin itong mailagan ng walang kahirap-hirap. Boss, mayroon po bang mga bakanteng kwarto rito? Noong malapit nang tumama ang suntok kay Daryl, isang boses ang maririnig na nadyecho mula sa labas ng inn. Kasabay nito ang pagpasok ng isang lalaking naglalabas ng isang walang katulad na aura. Nakasuot ito ng isang itim na brocade robe na nagpasosyal sa kanyang itsura. Nasa 30s na rin ang lalaking ito na may payat na pangangatawan, nagawa rin itong maglabas ng isang authoritative na aura. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si Ethelwyn Fuel, isang level 1 martial emperor. Isa siya sa mga hall master ng Elysium Gate. Ethelwyn, ano ang ginagawa niya rito? Natigilan si Daryl nang makita niya si Ethelwyn, nagtaka siya ng husto rito. Nagawang sakupin niyang Jian ang iba't ibang lugar, kaya agad niyang inutusan ang Elysium Gate na mag-standby para depensahan ang World Universe anumang oras. Kaya bakit niya nakita si Ethelwyn sa Yellow Sea Continent at hindi sa World Universe? Sush! Kasabay nito ang pagtingin ng lahat kay Ethelwyn.
Isang tingin lang ang kinakailangan nilang gawin para malaman na hindi isang ordinaryong tao si Ethelwinen matapos maglabas ng ganito kalakas na aura. Sir! Dito na nakabalik sa realidad ang may-ari ng inn. Ngumiti ito at buong galang na sumagot kay Ethelwinen ng, ito po ang pinakamagandang inn sa buong Windhill Town. Aayusin po namin para sa inyo ang pinakamaganda naming kwarto rito. Kagaya ng mga tao sa paligid, inakala rin ng may-ari na isang malakas at maimpluwensyang tao si Ethelwinen. Kaya agad na naging mapagpakumbaba at magalang ang may-ari kay Ethelwinen. Kasabay nito ang naiinis na pagtingin ng may-ari kay Daryl. Tuturuan niya ng leksyon ang isang ito sa sandaling maasikaso na niya ang prominente nilang bisita. HMM. Kasabay nito ang pagtango ni Ethelwinen habang kalmadong sumasagot ng, ihanda mo na ito. Gusto ko nang magpahinga. Hindi na maitago pa ni Ethelwinen ang kanyang pagod noong sabihin niya iyon. Tama niya nga dapat makita sa lugar na yon si Ethelwinen. Pero nagsimula na ang mga sundalo ng North Moana sa pananakop ng World Universe. Napasakamay na ng mga ito ang MT Ihwa at ang Mid-City. Masyado nang magulo ang sitwasyon ngayon sa World Universe. Kaya nagdesisyon na ang Elysium Gate na hanapin si Daryl sa siyam na mga kontinente. Si Daryl lang ang nag-iisang tao na makapagliligtas sa World Universe. Kaya itinalaga ng mga ito si Ethelwinen sa paghahanap kay Daryl sa Yellow Sea Continent. Sige. Yumuyo kong sagot ng may-ari ng inn kay Ethelwinen. Dito na mabilis na nagutos ang may-ari sa mga staff na maghanda ng isang kwarto para kay Ethelwinen. HMM. Dito na biglang napansin ni Ethelwinen ang presensya ni Daryl. Nanginig ito habang nasusurpresa at natutuwa sa kanyang nakita. Master. Napakamot sa kanyang mga mata si Ethelwinen matapos akalain na naghahalusinate lang siya sa sobrang pagod. Pero matapos niya itong tingnan ng maigi, na-realize niya na si Daryl nga ang taong iyon. Sa sobrang pagkasabik ay agad niyang itinulak ang may-ari ng inn sa tabi para maglakad ng mabilis palapit kay Daryl. Wow! Natigilan ang lahat nang makita nila yon. Ano ang nangyari? Paanong nakilala ng taong may kakaibang aura ang lalaking iyon? Dad. Habang iniisip ito ng mga tao sa paligid, nilapitan ni Ethelwinen si Daryl bago itiklop ang kanyang mga tuhod at biglang lumuhod sa harapan nito. Dito na naguluhan ang lahat. Nagulat ang lahat sa mga susunod nilang nasaksihan. Habang ipinapakita ang nasasabik nitong itsura, sinabi ni Ethelwinen kay Daryl na, ang mapagpakumbaba po ninyong tagapaglingkod na si Ethelwinen Fuel ay nandito para batiin ang Sec Master. Master, nahanap na rin po kita sa wakas. Gasp! Natahimik ang buong inn sa mga sandaling iyon. Hindi mapigilan ng karamihan sa mga taong mapapigil hininga ng malakas. Sec Master. Isang Sec Master ang mukhang ordinaryo na taong ito. Saang sekta kaya ito nabibilang? Ikaw. At sa wakas, ang may-ari ng inn ang naunang makabalik sa realidad. Napalunok ito ng husto habang tinititigan si Daryl. Hindi na ito makapagsalita pa ng diretso sa sobrang pagkagulat. Bago pa man siya matapos sa pagsasalita, galit na itong ininterrupt ni Ethelwinen. Masyado kang bastos. Galit na tingin ni Ethelwinen habang nanalamig na sinisermonan ang may-ari ng inn. Siya ang Sec Master ng Elysium Gate na si Daryl Darby. Ang lakas ng loob mong bastusin siya. Mukhang gusto mo na yatang mamatay. Isang matalinong tao si Ethelwinen. Kaya agad niyang nalaman ang tungkol sa ginagawang pang-aapi ng mga staff ng inn kay Daryl. Ano? Agad na umingay ang buong inn habang nagugulat nilang tinitingnan si Daryl. Natigilan sila ng husto sa kanilang nakita. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si Daryl Darby, Sec Master ng Elysium Gate. Ang lalaking tumulong sa South Cloud World na talunin ang mga papasugod na sundalo ng North Moana. Ang Emperor ng Westrington na si Daryl Darby. Halos parang jellies na nanlambot ang mga tuhod ng may-ari ng inn. Nagpawis ito ng husto habang natutulalang tinititigan si Daryl. Masyado nang magulo ang kanyang isipan, kaya hindi na ito nakapagsalita pa. Si Daryl Darby ang lalaking iyon. Pero nagawa niyang utusan ang kanyang mga tauhan na bugbugin si Daryl, siguradong gusto na niyang mamatay. Dito na naglakad pa abante si Ethelwinen bago na nalamig na sabihin, ang lakas ng loob mong bastusin ang aming Sec Master.
Mukhang hindi nyo na mahal ang mga walang kwentang buhay nyo. Dito na lumabas ang internal energy sa katawan ni Ethelwinen para umatake. Halos mamatay na sa sobrang takot ang may-ari at mga staff ng inn na kanilang tinutungtungan, nagawa pa ng ilan sa mga itong maihi sa kanilang mga pang-ibaba. Hayaan mo na ito. Naging kalmado naman si Daryl nang sabihin niyang, hindi natin sila masisisi noong hindi nila makilala ang tunay kong pagkakakilanlan. At wala pa rin naman silang ginawa na kahit anong masama sa akin. Hindi man lang tiningnan ni Daryl ang mga taong ito. Para sa kanya, hindi na nila kailangan pang pagaksayahan ng panahon ang mga taong katulad nito. Opo, Master, sagot ni Ethelwinen bago matras. Ethelwinen. Dito na sumimangot si Daryl at nagtanong ng, bakit ka nga pala nandito sa Yellow Sea Continent? Ano ang nangyari? Masyadong malayo ang Yellow Sea Continent sa World Universe, na nasa pagitan ng Westrington. Kaya natural lang na hindi pa rito makarating ang balita na naging dahilan kung bakit wala pa ring kaalam-alam si Daryl hanggang sa mga sandaling ito. Tumingin si Ethelwinen sa mga taong nakapaligid sa kanilang dalawa, may gusto sana itong sabihin pero agad siyang tumigil sa pagsasalita. Napansin ni Daryl ang senyas nito, kaya agad siyang tumayo para dalhin si Ethelwinen sa isang bakanteng kwarto sa ikalawang palapag ng inn. Pagkatapos ng ilang minuto, detalyadong ikinuwento ni Ethelwinen kay Daryl ang tungkol sa mga nangyari sa World Universe. At noong matapos ito sa pagkukwento, agad na napuno ng pagkabahala at guilt ang itsura ni Ethelwinen. Ginawa na po namin ang aming makakaya, Master, pero masyado po talagang malakas ang mga sundalo ng North Mona. Hindi lang po MT, Hua at Mid-City ang napasakamay niyang dyan, marami rin po itong nasakop na iba't ibang lugar. Buzz! Nanginig ang katawan ni Daryl habang naguguluhan ang kanyang isip. Nagulat at nagalit siya ng husto sa mga sandaling iyon. Buwisit! Masyado ng tuso siyang dyan. Ang lakas ng loob niyang sakupin ang world universe nang wala ako. Pagkatapos ng ilang segundo, nakabalik na rin si Daryl sa realidad. Tumingin siya kay Ethelwinen para nagmamadaling sabihin na bilisan mo. Gamitin mo ang aking pangalan at magpunta ka sa mga maharlika ng South Cloud, Artemis Sect at Elixir Sect sa Great East, humingi ka sa kanila ng tulong. Nabalot ng pagkabahala ang mukha ni Daryl. Masyado nang malakas ang mga sundalo ng North Moana. Kahit na bumalik pa siya sa World Universe sa mga sandaling ito, magiging mahirap pa rin para sa kanyang baliktarin ang kasalukuyang sitwasyon ng laban. Wala na siyang magagawa kundi humingi ng tulong sa ibang mga kontinente. Opo, Master. Sagot ni Ethelwinen bago mabilis na maglakad palabas ng kwarto. Pagkatapos umalis ni Ethelwinen, nakakita si Daryl ng isang panulat at papel sa loob ng kwartong iyon na kanyang ginamit para mag-iwan ng sulat kay Zubaiji. At nang matapos siya sa kanyang sulat, tinawag ni Daryl ang may-ari ng inn, at nagutos na, ibigay mo sa isang lalaking nagngangalang Zubaiji ang sulat na ito sa sandaling bumalik siya rito sa inn. Tandaan mo na dapat ikaw lang ang magbigay nito ng personal sa kanya. Naiintindihan mo ba? Gusto pa sanang hintayin ni Daryl si Zubaiji. Sa bagay, nawala ang alaala ni Debra, at natagalan din siyang hanapin ito. At noong mahanap naman niya ito ay nahirapan naman siyang umalis sa Sunset Sect kasama nito. Pero wala na siyang magagawa, kasalukuyang nasa panganib ang World Universe. Kaya kinakailangan niyang bumalik para tulungan ang mga ito. Hindi mapapahamak si Debra hanggat kasama nito si Zubaiji. Opo, Master Darby, huwag po kayong mag-alala. Sisiguruhin ko po na makakarating ang sulat niyo kay Zubaki. Mabilis na tango ng may-ari. Naging magalang na ito ng husto, dahil iniiwasan na intong mabastos muli si Daryl, agad na nagbago ang pakikitungo ng may-ari sa kanya. Alam niya na isang maimpluwensyang tao si Daryl sa siyam na mga kontinente, habang isa lang siyang may-ari ng isang inn na matatagpuan sa isang maliit na bayan, kaya paano niya magagawang bastusin si Daryl? Pagkatapos niyang maayos ang lakat, umalis si Daryl sa Windhill Town para agad na magpunta sa Westrington. Nagdesisyon si Daryl na bumuo muna ng isang army sa Westrington. Sa pamamagitan nito ay magkakaroon siya ng mas malaking tsansa na manalo kay Yang Jian. Pagkatapos nilang lumipad ng mahabang panahon, nakarating na rin si Daryl sa hangganan ng Westrington. Nasabik si Daryl ng husto noong makaapak siya sa lupain na sakop ng Westrington. Buwisit, nakarating na rin ako sa wakas. Ang Westrington ay isa sa pinakamalalakas na kontinente sa Nine Mainland.
Naniniwala si Daryl na mabibigyan niya ng oras para huminga ang World Universe sa sandaling dalhin niya roon ang mga sundalo ng Westrington kung hindi man nila matalo ang mga sundalo ni Yang Jian. Habang iniisip ang tungkol sa bagay na yon, lumipad muli si Daryl ng isa pang oras bago makarating sa gate ng Green Dragon City. Ang Green Dragon City Gate ay matatagpuan sa hangganan ng Westrington. Isa ito sa mga importanteng gate na kinakailangang lampasan ng kahit na sino bago sila makapasok sa Westrington. Napapaligiran ito ng mga bundok na magpapahirap sa mga umaatakeng sundalo na mapasakamay ang Westrington. Ito rin ang dahilan kung bakit tinawag itong First Fortress ng Westrington. Nagpunta si Daryl sa Green Dragon City Gate dahil ito ang pinakamalapit na daan papunta sa World Universe. Napagdesisyonan niya na magbaba ng isang kautusan sa sandaling makarating siya sa Green Dragon City Gate. Gusto niya sanang bumuo ng isang army sa lalong madaling panahon bago sila sumugod sa World Universe para depensahan ito. Sa bagay, nasa bingit na ng pagbagsak ang World Universe. Kaya hindi na nila dapat pang patagalin ang bagay na ito. Napabuntong hininga ang dahan-dahang bumababa na si Daryl noong makarating siya sa official road ng Green Dragon City Gate. Napagod ng kaunti si Daryl matapos niyang lumipad ng higit 1 oras. Pero dahil ilang metro na lang ang kanyang layo mula rito, napagdesisyonan niyang maglakad na lang papunta roon. Humakbang siya ng ilang beses bago mapatigil sa kanyang paglalakad. Tumingin siya sa harapan at napasimangot sa kanyang nakita. Napansin niya ang isang sedan na huminto sa tabi ng kalsada. Kasalukuyang umuusok ang makina nito na parabang nasira habang nasa kalagitnaan ng kanilang biyahe. Isang magkasintahan ang makikitang nakatayo sa tabi nito, mukhang wala nang magawa ang mga ito sa kanilang sitwasyon. Nasa 25 years old ang gwapong lalaki na nakasuot ng isang kulay brown na checkered suot, habang ang kanyang mga paa ay nakasuot ng sinaunang mga boots. Mukha namang mas bata rito ang babae. Nakasuot ito ng isang kulay puting cheongsam na nagpakita sa perpektong hubog ng kanyang katawan. Nagkaroon din ito ng maselan at magandang itsura ng mukha habang mapapansin ang katigasan ng kanyang ulo sa kanyang mga kilay. Napansin din ni Daryl na nakaayos ang buhok ng babae na parang isang tagapaglingkod ng isang sinaunang palasyo. Nagsuot ng modernong mga damit ang magkasintahan habang nagpapakita ng ilang mga bagay na nagmula sa sinaunang panahon. Siguradong magtataka si Daryl kung noon lang ito nangyari, pero nasanay na siya rito ngayon matapos mawala ang barrier na humati sa 9 na mga kontinente. Wala na ang barrier na humahati sa Main Mainland, kaya natural lang na makisalamuha ang mga mamamayan ng iba't ibang kontinente sa isa't isa nitong nakaraang dekada o higit pa. Dito na umusbong ang magkakahalong kultura na nagmula sa iba't ibang kontinente. Kaya ganang magkasintahang nasa harapan ngayon ni Daryl, gumamit ng magkahalong moderno at sinaunang fashion style ang magkasintahang ito. Marami nang nakita si Daryl na katulad ng dalawang ito. Hello! Pagkatapos ng 1 segundo, nakabalik na rin si Daryl sa realidad. Naglakad siya palapit sa magkasintahan at nagtanong ng, kailangan niyo ba ng tulong? Gustong-gusto nang bumuo ni Daryl ng army, kaya ayaw niya sanang tulungan ang magkasintahang ito. Pero kamukha ni Lily ang babaeng nakasuot ng cheongsam, kaya agad siyang nagdesisyon na tulungan ang mga ito. Umalis ka na. Sige na. Sige na. Agad na naging agresibo ang lalaking nakasuot ng suit. Tiningnan niya si Daryl mula ulo hanggang paa bago bastos na sabihin. Napadaan ka lang naman dito, kaya bakit mo kailangang mangialam sa problema ng iba? Isa itong sasakyan. Nakakita ka na ba nito noon? Inisip ng binata na masyadong ordinaryo ang pananamit ni Daryl, kaya siguradong hindi ganoon kalawak ang mga nalalaman nito sa paligid. Inisip niya na isa lang ordinaryong mamamayan ng Westrington si Daryl, kaya hindi pa ito nakakakita ng sasakyan noon. Sa bagay, hindi pa moderno ang Westrington hanggang sa ngayon. Kahit na matagal na itong nakisalamuha sa ibang mga kontinente, mahirap pa rin sa mga ordinaryong taga rito na mag-adapt sa isang high-tech na pamumuhay. Napasimangot dito si Daryl. Buwisit, masyadong nagmamalaki ang lalaking ito. Pinsan. Dito na hinila ng babae ang pangitaas ng lalaki. At pagkatapos ay sinabi nitong, huwag ka namang ganyan. Ngumiti ang babae kay Daryl habang sinasabi na, pasensya ka na. Alam kong gusto mo na tumulong sa amin, marunong ka bang magayos ng sasakyan?
Napakaganda ng boses nito na parang naging huni ng ibon sa tainga ni Daryl. Tumango at ngumiti naman dito si Daryl. May kaunti akong nalalaman sa pagkukumpuni ng mga sasakyan, hindi naman sira ang sasakyan ninyo. Mukhang mayroon lang problema ang water pipe nito. Dating tagapagmana ng pamilya Darby si Daryl, kaya natural lang na maging pamilyar siya sa mga sasakyan. Dito na binuksan ni Daryl ang hood para tingnan ang sira ng sasakyan. Nagtaka at nasurpresa ang lalaking nakasuit kay Daryl. Hindi niya inasahang marunong itong magayos ng mga sasakyan. Pero napuno pa rin ng inis ang kanyang mga mata habang nakatingin dito. Hindi nagtagal ay nalaman na rin ni Daryl kung saan nagmumula ang problema at agad na sinimulan ang pag-aayos nito. Kasabay nito ang pagtingin niya sa babae para magtanong ng saan pala kayo nanggaling. Mukhang matagal nang hindi na-check ang sasakyang ito tama. Marami sa mga parts ang kinakailangan ng palitan. Kaya malinaw na hindi marunong ang magkasintahan na magmaintain ng sasakyan. Sush! Napasimangot naman dito ang lalaki bago naiinis na sumigaw ng, "Hoy, bilisan mo na itong ayusin kung alam mo talaga ang ginagawa mo. Bakit ba ang dami mong mga tanong? Ano bang koneksyon nito sa buhay mo?" Masyadong naging mapagmataas ang tono ng lalaki matapos nitong isipin na walang karapatan si Daryl na malaman kung saan sila nagmula. Hindi naman dito natuwa ang babaeng nakasyong Sam. Agad niyang sinermonan ang kanyang kasama. Nagmabuting loob na nga siyang tumulong sa atin, ano bang mali sa mga tanong niya? Itigil mo na nga ang pagsasalita ng masama sa kanya. At pagkatapos ay nagpapasensyang umiti ang babae kay Daryl. Ganyan lang talaga ang pinsan ko kaya huwag mo na siyang pansinin. Nagmula kami sa Middle Terra, ako nga pala si Tanya Snyder. Ang pamilya Snyder ay isang maimpluwensya at mayamang pamilya sa Middle Terra, at si Tanya ang nakatakdang maging tagapagmana nito. Kahit na nagmula ito sa isang mayamang pamilya, nagkaroon pa rin si Tanya ng matapang na pagkatao. Nitong mga nakaraang taon ay nagawang mag-expand ng mga negosyong hawak ng kanilang pamilya sa Nin Mainland, kaya napagdesisyonan ni Tanya na tumulong sa kanyang pamilya. Ito ang dahilan kung bakit siya nagpunta sa Westrington, gusto niyang tulungan ang kanyang pamilya na maghanap ng business opportunities sa lugar na ito. Para naman sa gamit nilang sasakyan, ipinadala ito ng ama ni Tanya mula sa World Universe. Matagal nang naku-curious si Tanya na mag-drive ng sasakyan. Mula noong matuto siya mag-drive ay nagawa na niyang gamitin ang kanyang sasakyan papunta sa Westrington. Hindi niya inaasahang masisira ito sa gitna ng kanilang biyahe noong malapit na silang makarating sa Green Dragon City Gate. Tumango rito si Daryl. Nagmula nga ang dalawang ito sa Middle Terra na isa ring sinaunang lugar na kagaya ng New World. Nagsuot ng ganito kamodernong damit ang magpinsan na nagpakita sa mataas nilang katayuan sa lipunan ng Middle Terra. Tama. At pagkatapos ay ipinakilala naman ni Tanya ang kanyang pinsan kay Daryl. Ito naman ang nakatatanda kong pinsan na si Jonas Doko. Gumawa naman si Daryl ng simpleng pero hindi niya pa rin binati si Jonas nang dahil sa pambabastos na ginawa nito sa kanya. Pero agad na naisip ni Daryl na Doko ang apelyido ng isang ito. Magkamag-anak kaya sila ni Kilent Doko. Nakilala niya ang isang kilalang kalahok mula sa Middle Terra noong sumali siya sa marriage tournament na idinaos ng mga maharlika sa New World para kay Yvette, si Kilent Doko. Naaalala pa rin ni Daryl na nagmula si Kilent sa Middle Terra at isa ring kilalang scholar dito. Nagawang makipagkumpetensya ni Daryl kay Kilent sa final round ng literary competition. Nagmula rin si Jonas Doko sa Middle Terra, hindi kaya magkamag-anak talaga sila ni Kilent. Tama nga ang hinala ni Daryl, si Jonas ay walang iba kundi ang nakababatang kapatid ni Kilent. Ilang henerasyon ng kasal ang pamilya Doko at Snyder sa isa't isa. Si Jonas ang nakatatandang pinsan ni Tanya na kanyang kinagigiliwan mula pagkabata. Kaya noong marinig niya ang tungkol sa pagdadrive ni Tanya nang mag-isa papuntang Westrington para maghanap ng business opportunities, agad siyang sinamahan ng nagmamatigas na si Jonas. Hoy! Nagalit si Jonas nang hindi siya pansinin ni Daryl. Suminghal ito at Shanding, narinig mo na ba ang tungkol sa pamilya Doko ng Middle Terra? Ako ang tagapagmana ng pamilyang iyon. Kaya sa sandaling maayos mo ang aming sasakyan, bibigyan kita ng isang silver bar bilang kabayaran sa naging tulong mo sa amin. Naglabas si Jonas ng isang silver bar at nagmamalaking ipinagyabang ito kay Daryl.
Naisip ni Jonas na kahit marunong si Daryl na magayos ng mga sasakyan, isa lang itong ordinaryong tao sa Nine Mainlands. Mukhang hindi pa nga siguro ito nakakahawak ng isang silver bar sa buong buhay niya. Natawa naman si Daryl sa kanyang sarili. Naging kalmado ang kanyang mukha noong makita niya ang silver bar. Walang kahit na reaksyon ang nagpakita rito habang tumatawa siya sa kanyang sarili. Napaka-interesante talagang isang ito. Nagmula si Jonas sa pamilya Doko. Isa lang siya sa mga tagapagmana nito pero nagawa na niyang isipin na nakakataas siya sa iba. Habang iniisip ni Daryl ang tungkol dito, nagpatuloy siya sa hindi pagpansin kay Jonas. Naayos niya ang sasakyan matapos ang ilang sandali. Ibinaba ni Daryl ang hood, ngumiti kay Tanya at Shanbing, tapos na. Magagamit niyo na ulit ang sasakyan niyo papunta sa inyong destinasyon. Napakagaling mo talaga. Napapalakpak si Tanya at halos magtatalon sa sobrang tuwa. Buong paghanga at pagpapasalamat niyang tiningnan si Daryl habang sinasabi na, inakala kong sira na talaga ang sasakyang ito. Sino nga ba ang mag-aakala na maaayos mo ito ng ganoon kadali? Dito na nagtanong si Tanya ng, oh, hindi pa pala kita kilala, saan ka rin pala nagmula? Ako. Nag-isip si Daryl ng isang sandali bago siya sumagot ng, ako nga pala si Darren Darby na nagmula sa World Universe. Gusto sanang sabihin ni Daryl ang tunay niyang pangalan pero agad na nagbago ang kanyang isip. At sa halip ay napagdesisyonan niyang itago ang kanyang pagkakakilanlan dahil masyado nang kilala ng kanyang pangalan sa Nine Mainland. Oh, kaya naman pala marunong kang magayos ng mga sasakyan, nagmula ka pala sa World Universe. Napapagtantong sinabi ni Tanya. Ang World Universe ay ang pinaka-advanced na kontinente sa Nine Mainland pagdating sa teknolohiya. Halos alam ng lahat ang tungkol sa mga sasakyan, kaya hindi na naging kakaiba sa mga itong magkumpuni ng mga ito. Dito na naisip ni Tanya ang isang bagay bago na curious na magtanong kay Daryl ng, nandito ka sa Westrington nang dahil sa digmaan tama. Natigilan dito ng kaunti si Daryl. Nagpakita ng komplikadong itsura si Tanya habang nagpapatuloy sa pagsasalita. Marami kaming nakitang mga refuge mula sa World Universe habang nasa gitna kami ng biyahe kanina. Kasama rin nila ang kanilang mga pamilya. Kawawa naman sila. Huminga ng malalim si Daryl at mahigpit na isinara ang kanyang mga kamao, dito na sumama ng husto ang kanyang pakiramdam. Nagawang sakupin niyang diyan ang World Universe para sa kanyang sarili. Pero sa huli, ang mga pangkaraniwang tao pa rin ang nagdudurusa ng husto sa digmaang ito. Hindi na pinatagal pa ni Daryl ang kanilang usapan. Gusto na niyang buuhin ang army ng Westrington para tumulong sa pagdepensa ng World Universe laban kay Yang Jian. Hoy! Sa mga sandaling ito, tiningnan ni Jonas si Daryl mula ulo hanggang paa at naiinis na sinabing, sino nga ba ang mag-aakala na marunong ka palang magkumpuni ng mga sasakyan? Tinutupad ko naman ang aking mga salita kaya ito na ang bayad namin sayo. Dito na ibinato ng aroganteng si Jonas ang silver bar sa mga paa ni Daryl. Matagal nang pinalalapit ni Jonas ang kanyang sarili kay Tanya, kaya nainis siya nang kaunti nang makita niya na naging magaan ang loob nito kay Daryl. Kaya napagdesisyonan niyang apakan ang pagkatao nito. Hayop ka! Napasimangot dito si Daryl. Hindi man lang niya tiningnan ang silver bar na nasa lupa. Kasabay nito ang pagliyab ng galit sa kanyang puso. Mas lumakas ang loob niya noong hindi ko siya pansinin. Oh! Agad siyang tinukso ni Jonas noong makita niyo ang hindi paggalaw ni Daryl. Bakit? Masyado ba itong maliit sa tingin mo? Sobra-sobra na para sa isang kagaya mo ang isang silver bar. Hindi ka marunong makontento. Jonas! Hindi na napigilan pa ni Tanya ang kanyang sarili. Agad itong napapadyak habang galit na sinasabing, hindi mo pwedeng itrato ng ganyan ang kahit na sino. Mabilis namang ngumiti si Jonas para pagaanin ang loob ni Tanya. Huwag ka nang magalit, Tanya. Siguradong isang ordinaryong tao lang ang lalaking iyan. Tinutulungan ko na nga siya noong bigyan ko siya ng isang silver bar na hindi naman niya pinulot. Bahagya namang ngumiti si Daryl at sumagot ng, at nagmagandang loob lang din ako na ayusin ang inyong sasakyan. Hindi ko kailangan ng kahit na anong bayad para rito. HMM. Sumasangayon namang tumango si Tanya rito. Hindi humihingi ng kapalit ang isang taong may mabuting kalooban. Pambihira na lang ang mga taong katulad nito sa panahon ngayon.
Dito na muling nag-improve ang impresyon ni Tanya kay Daryl. At pagkatapos ay agad niyang sinabi na, mukhang papunta ka rin sa Green Dragon City Gate. Dahil iisa lang tayo ng pupuntahan, bakit hindi ka nalang sumabay sa amin? Makikitang puno ng sincerity ang mga mata ni Tanya sa mga sandaling iyon. Ano? Dito na biglang napasigaw si Jonas, Tanya, marumi ang lalaking yan. Paano mo siya nagawang pasakayin sa sasakyan natin? Nasa tapat na lang naman natin ang Green Dragon City Gate, kaya magagawa na niyang maglakad papunta roon. Hindi nakalimutang bigyan ni Jonas ng naiinis na tingin si Daryl noong sabihin niya iyon. Isa lang itong mababang uri ng tao kaya anong karapatan ito na sumakay sa sasakyan ni Tanya? Tapos ka na ba, Jonas? Nanggigigil na sinabi ni Tanya bago niya ito nanlalamig na sermonan ng, kung hindi ka pa rin titigil, mas mabuting huwag ka na sumama sa akin. Dito nang umiti si Tanya kay Daryl at sabihin, sakay ka na, Darren. Umupo si Tanya sa driver seat. HMM. Tumango si Daryl at sumakay sa sasakyan. Ayaw sanang sumakay ni Daryl sa iisang sasakyan, kasama ang mga ito. Sa bagay, malapit na rin naman ang Green Dragon City Gate, pero nahirapan pa rin siyang tanggihan ang pagmamabuting loob ni Tanya. Hintayin mo ako, Tanya. Sigaw ni Jonas habang sumasakay sa sasakyan. Ini-start ni Tanya ang sasakyan at nagmaneho papasok sa Green Dragon City Gate. Napabuntong hininga na lang si Daryl nang makarating sila sa City Gate, bumigat ang kanyang pakiramdam sa mga eksena na kanyang nasaksihan. Doon niya nakita ang libo-libong mga sibilyan na magkakasamang nagtitipon-tipon sa labas ng City Gate. Karamihan sa mga taong ito ay mga refugees na lumikas mula sa World on Veers. May bitbit na gamit ang ilan sa kanila, habang ang iba naman ay tumutulong sa pagbubuhat ng matatanda at batang miyembro ng kanilang pamilya. Mukhang pagod na ang mga ito. Isang checkpoint ang sinetop sa City Gate na binantayan ng mga armadong garrison soldier ng Green Dragon City na siya ring nag-interview sa mga refugee. Naglakad at nagkatulakan paabante ang mga refugee sa dami ng mga ito. Kasalukuyang nababalot ng kaguluhan ang City Gate ng Green Dragon City Gate. Manahimik kayong lahat. Dito na sumigaw ang isang kaptain ng, ano ang ingay na yon? Pumila kayo at pumasok ng paisa-isa. Huwag niyo akong sisisihin sa pagiging malupit ko kung hindi pa rin kayo susunod sa mga rules na nilatag namin para sa inyo. Naging malakas at nakakatakot ang boses nito. Dito na biglang tumahimik ang maingay na mga tao sa paligid. Samantala, nakababa na si Daryl at ang kanyang mga kasama sa sasakyan. Bakit napakarami ng mga tao rito? Bulong ng mukhang naguguluhang si Jonas Doko. Naisip ni Jonas na hindi ito nababagay para sa kanya, bilang isang tagapagmana ng isang kilalang pamilya, na tumayo kasama ng mga maruming refugees na ito. Napasimangot din ng bahagya rito si Tanya. Pero hindi kinamuhian ni Tanya ang mga taong ito, at sa halip ay nabagabag siya, dahil kailangan niya na ring makapasok sa City Gate sa lalong madaling panahon. Gaano katagal ba natin kailangang pumila sa dami ng mga taong ito? Nagmukha namang seryoso rito si Daryl. Masyadong marami ang mga refugees, kaya agad na mai-imagine ng kahit na sino ang matinding sitwasyon ngayon sa world universe. Napag-isip-isip na rin ito ni Daryl, kaya lalakad na sana ito para subukang makapasok sa city. Hindi na niya maaaring patagalin pa ang sitwasyon ngayon sa world universe, kaya kinakailangan ng buuhin ni Daryl ang army ng Westrington sa lalong madaling panahon. Darren! Tumingin si Tanya kay Daryl at mahinahong sinabi na, makikisuyo ako sa mga sundalo na papasukin tayo sa loob. Hindi na natin kailangan pang maghintay sa pila kung paunahin nila tayo rito. Inakala ni Tanya na isa ring sibilyan si Daryl na lumikas mula sa world universe, kaya agad itong nagdesisyon na tumulong. Sa bagay, siya ang kinakatawan ng kanilang pamilya sa Westrington na inatasang maghanap ng business opportunities dito. Kaya nakasiguro si Tanya na paunahin sila ng mga sundalo papasok sa city. Sasama ako sa iyo, pinsan. Sigaw ni Jonas bago mabilis na sundan si Tanya. Napangiti naman dito si Daryl. Nagmula si Tanya sa isang kilalang pamilya pero hindi ito nagpakita ng kahit na kaunting kaarogantehan habang nagpapakita ng magandang loob sa kanyang kapwa. Sumunod si Daryl sa mga ito matapos maisip ang bagay na yon sa kanyang sarili. Sir! Ngumiti si Tanya nang makarating siya sa checkpoint. Tumingin siya sa kaptain at sinabing, nagmula po ako sa World Universe
papunta po ako ngayon sa Westrington para makipagnegosasyon bilang kinatawan ng aming mga negosyo. Maaari mo po ba kaming paunahin sa pilang ito? Dito na napatingin kay Tanya ang mga sundalo at mga tao sa paligid. Nice? Napakaganda nito. Siguradong isa siyang dalaga na nagmula sa isang kilalang pamilya. Natigilan ng captain sa ganda ni Tanya, kaya pansamantalang nawala ang abilidad nitong mag-react. At pagkatapos ng isang maiksing sandali, bumalik na ang kanyang isip sa realidad at umiling na sinabing, "Pasensya ka na, iha. Kinakailangan mong pumila kahit na sino ka pa." Bilang isang taong hindi humahawak ng isang importanteng posisyon sa militar, hindi nagawang suwayin ng captain ang military command. Pinanindigan niya ito habang tinatanggihan ang request ng magandang binibini sa kanyang harapan. Dito na nag-react ang katabi nilang si Jonas. "Anong ibig mong saihin na kailangan naming pumila? Hindi mo ba kami kilala? Tinatrato mo ba kami bilang mga ordinaryong tao?" Dito na naglabas si Jonas ng ilang mga silver bar habang ipinapakita ang nagmamalaking itsura ng kanyang mukha. "Paraanin mo na kami at ibibigay ko sa iyo ang mga ito para maipangbili ng maiinom nyo mamayang gabi." Inisip ni Jonas na kayang masolusyonan ng pera ang lahat ng bagay. Dito na biglang nagbago ang itsura ng captain at nanalamig na sumagot ng, "Ano ang ibig mong sabihin? Sinusuhulan mo ba ako?" Ayaw sanang gumawa ng eksena rito ng captain pero napahiya siya nang gawin ito ni Jonas. Ito ang gumalit ng husto sa kanya. Slap! Pagkatapos nito ay bigla na lang sinampal ng captain si Jonas bago pa man ito makapag-react sa kanyang mga sinabi. Isang sandaling nabalot ng katahimikan ang paligid matapos magulat ng lahat sa ginawa ng captain. Napaaray si Tanya sa kanyang sarili habang natutulala sa kanyang pwesto. Pero hindi siya nagalit sa captain dahil sobra-sobra na rin naman ang pamamahiyang ginawa ng kanyang pinsan. Natawa naman si Daryl sa kanyang sarili. Habang nagpapakita ng bahagyang ngiti sa kanyang mukha, lihim siyang natuwa sa mga nangyari. Nakahanap na rin si Jonas ng katapat niya. Siya rin ang may kasalanan nito matapos niyang magpaka-arogante sa harapan ng captain. Kasabay nito ang pagbibigay ni Daryl sa captain ng isang sumasangayon na tingin. Hindi niya inasahan na magkakaroon ang maliit na Green Dragon City Gate ng isang sundalong tapat sa kanyang tungkulin. "Ikaw." Tinakpan ni Jonas ang kanyang mukha habang nasusurpresa at nagagalit sa ginawa sa kanya ng captain. Tinuro niya ito at hindi makapaniwalang sinabi na, "Ang lakas ng loob mong saktan ako ah. Ako ang tagapagmana ng pamilya Doko sa Middle Terra habang ikaw ay isa lang pipitsuging kapitan na nagbabantay sa miserableng gate na ito, pero nagawa mo pa rin akong saktan." Nagalit dito ng husto si Jonas. Nasanay ito na itrato ng may paggalang at pag-iingat bilang tagapagmana ng isang kilalang pamilya, pero walang naramdaman na kahit kaunting pagsisisi ang captain nang saktan niya si Jonas. Nakaramdam ang captain ng nagngangalit na kahihiyan noong insultuhin siya nito kanina. Dito na umingay ang mga tao sa paligid. "Ikaw ang tagapagmana ng pamilya Doko. Ito rin ba ang pamilya ng talentadong si Kilent Doko?" Oo nga, mukhang hindi nga mapapantayan ang background ng isang ito. Agad na nagpanik ang captain nang marinig niya ang usap-usapan ng mga tao sa kanyang paligid. "Nako, yare. Siguradong malaki ang problema ko ngayon. Nagawa kong makasakit ng isang bigatin. Ano ang nangyari?" Nang biglang majetso ang isang boses mula sa loob ng city gate. Dito na sila dahan-dahang nilapitan ng isang grupo ng mga taong pinangunahan ng isang binatang nakasuot ng kulay puting damit. Mayroong gwapo at swabing mukha ang binatang ito. Siya ay walang iba kundi ang anak ng commander sa Great Dragon City Gate na si Jan Santos. "Mr." Ninenerbyos na sumaludo ang mga sundalo nang makita nila si Zane. Bilang anak ng kagalang-galang na commander sa Green Dragon Garrison Gate na si Nathan Santos, na siyang inatasan na magbantay sa Green Dragon City ng ilang dekada, natural na umangat ang impluensya ng anak nitong si Zane sa Green Dragon City. "Mr." Mabilis na naglakad paabante ang captain, habang maingat na sinasabi kay Zane na, "Nakasakit po ako ng isang taong hindi ko dapat bastusin, nakahanda po akong tanggapin ang anumang parusa na inyong ibibigay sa akin." Pagkatapos nito ay itinuro niya si Jonas at ikinuwento ng buo ang buong pangyayari kay Zane. Pagkatapos nitong magkwento, tumayo lang doon ang captain, habang ninenerbiyos na nanginginig ang kanyang katawan. Nabalot ng katahimikan ang paligid ng city gate.
Naniniwala ang lahat na magkakaroon ang kaptain ng malaking problema kay Zane nang dahil sa mga nangyari. Tumayo lang doon si Daryl habang tahimik na nakatingin kay Zane, napasimangot na lang siya sa kanyang sarili. Napag-isip-isip na rin ito ni Daryl. Agad niyang tatanungin ang commander ng Green Dragon City Gate kung paano nito pinalaki ang kanyang anak sa sandaling parusahan nito ang captain sa ginawa nitong hindi pag-prioritize kay Jonas. Natutuwa namang tumawa rito si Zane. At pagkatapos ay nakangiti nitong sinabi sa captain na wala lang iyon. Nakasakit ka lang ng isang spoiled na tagapagmana ng isang pamilya. Nakahinga na rin sa wakas ang captain nang marinig niya ang mga sinabi ni Zane. Hindi na siya nagalala pa sa parusa na maaari niyang matanggap ng dahil sa kanyang nagawa kay Jonas. Ngumiti at sumangayon naman dito ang tumatangong si Daryl. Natutuwa ako dahil hindi niya ako nagawang ipahiya. Kasabay nito ang pagbulong ng lahat para purihin ang tamang desisyon na ginawa ni Zane. Ikaw, nagalit at napahiya rito si Jonas. Hindi makapagsalitang tinitigan nito si Zane. Ang batang ito. Ang lakas ng loob niyang gawin ito sa akin, ngayong isa lang naman siyang anak ng commander sa Green Dragon City Gate. Naiinis ako ng husto sa hayop na ito. Dito na biglang nagliwanag ang mga mata ni Zane, habang nakangiting naglalakad paabante. Napatingin ang lahat sa kanya. Tahimik siyang pinanood ng lahat noong tumigil ito sa paglalakad. Direktang naglakad si Zane papunta kay Tanya. Kasuot ng isang puting tiyong-sam si Tanya. Sapat na ang sexy at matikas nitong katawan para maglaway ang napakaraming kalalakihan sa paligid. Nanginig naman dito ang bahagyang nababahala na si Tanya. Sinabi ng aking asistang na isang magandang binibili mula sa pamilya Snyder ng Middle Terra ang nagpunta sa munti naming bayan. Ang binibining ito ay walang iba kundi ikaw, tama? Tanong ni Zane habang nakatinging tinitingnan mula ulo hanggang paa si Tanya. Hindi na naging komportable si Tanya sa ginagawang pagtingin sa kanya ni Zane, tumango lang siya habang sumasagot sa tanong nito. Cheesecake. Napatitig ng husto si Zane kay Tanya habang sinasabing. Hindi ko inasahan na magkakaroon ng ganito kagandang binibingi ang Middle Terra. Miss Snyder, agad mong nakuha ang puso ko noong una kitang makita. Narinig ko na nandito ka raw para pag-usapan ang pag-expand ng inyong mga negosyo rito. Mabuti na lang at marami akong mga kilalang negosyante sa Westrington. Kaya bakit hindi ka muna bumisita sa aking tahanan para pakipag-inuman habang detalyadong sinasabi ang binabalak na negosyo ng iyong pamilya rito? Ano sa tingin mo? Bilang tagapagbantay ng Green Dragon City Gate, naging pasaway na si Zane mula pagkabata. Kaya lumaki itong isang bully na gumawa ng kung ano-anong kasamaan sa mga taong mapagdidiskitahan niya. Kilala siya bilang isang demonyong binet sa Green Dragon City, kaya paano nito mapapalampas ang napakagandang binibini na si Tanya na siyang kusang nagpunta sa kanilang city. Namula naman dito ang buong mukha ni Tanya. Inakala niya na isang gentleman si Zane, hindi niya inasahan na isa pala itong manyak na lalaki. Agad ding natigilan ang lahat sa biglaang pagbabago ng mga pangyayari sa kanilang paligid. Napasimangot dito si Daryl, agad na nanlamig ang kanyang ng mga tingin kay Zane. Buwisit. Kaya pala wala siyang pakialam sa pambubugbog ng kanyang tauhan kay Jonas. Kanina pa pala niya binabantayan si Tanya. Seryoso ako sa aking mga sinasabi, Ms. Snyder. Huwag ka nang mahiya sa akin. Sabi ni Zane habang nakangiting lumalapit kay Tanya. At noong hahawakan na sana nito ang wrist ni Tanya. Agad na nakailag sa kamay ni Zane si Tanya, habang naiinis na sinasabing, ikaw, magpakita ka naman ng kahit kaunting paggalang. Nagmukhang kalmado ang mukha ni Tanya, pero hindi na talaga masukat ang pagkanerbiyos na nararamdaman nito sa ng kanyang dibdib. Cheesecake, napaka-sexy. Mas lalo mo akong na-attract nang makita ko ang galit mong mukha. Hindi napigilan si Zane ng ginawang panenermon ni Tanya. At sa halip ay pinagnasaan pa niya ito ng husto. Sinubukan niya muling hawakan si Tanya. Ginamit ni Zane ang kanyang internal energy, dito na nag-dive ng napakabilis ang kanyang kamay. Kahit na isa ring cultivator si Tanya, mas mababa pa rin ng husto ang kasalukuyang level ng kanyang cultivation kaysa kay Zane. Nagawa na nitong hawakan ng husto ang kanyang kamay ng mahigpit bago pa man siya makapag-react. At pagkatapos ay agad na hinila ni Zane si Tanya para lang hapin ng malapitan. Nagbigay ito ng komento habang in-enjoy ang magandang amoy ni Tanya. Napakabango mo pala.
Nagulat dito ang mga tao at mga sundalong nakaduti sa paligid. So Zane ang kilalang anak ng commander sa Green Dragon City Garrison, isa itong kilalang tao na may reputasyon na dapat niyang ingatan. Paano niya ito nagawa kay Tanya sa harap ng maraming tao? Ikaw! Tumigil ka na! Pakawalan mo siya! Nanlalamig na sinabi ni Jonas. Hindi na nito nagawa pang manahimik sa kanyang pwesto. At pagkatapos ay bigla na lang sumugod si Jonas papunta kay Zane. Pero agad siyang napigilan at itinali ng isang sundalo bago pa man siya makalapit sa dalawa. Kahit na si Jonas ang tagapagmana ng pamilya Doko, masyado pa rin siyang tamad kaya hindi niya naibigay ang lahat ng kanyang makakaya sa pagpapalakas ng kanyang sarili. Ito ang dahilan kung bakit nasa Marshal Saint level pa rin ito hanggang ngayon, habang ang karamihan ng mga sundalo sa Green Dragon City ay mayroon ng level na hindi bababa sa Marshal Marquis. Kaya wala siyang kahit na kaunting tsansa na manalo sa mga ito. Napahiya at nagalit naman si Tanya sa mga sandaling ito, nagpumiglas siya habang mahinang sinasabi na, "Ano ba ang ginagawa mo sa akin? Pakawalan mo na ako." Mahigpit namang nakatali sa isang lugar si Jonas, malinaw na makikita ang pagbagsak ng kanyang mukha habang nanginginig ang kanyang katawan sa sobrang galit. Sumigaw siya kay Zane ng, "Binabalaan kita. Ako ang tagapagmana ng pamilya Doko. Pakawalan mo na siya. Pinsan ko ang babaeng yan. Hinding-hindi kita palalampasin sa sandaling magpasa ng kahit kaunti ang kanyang katawan ng dahil sayo. Pamilya Doko." Mukhang walang naging pakialam si Zane sa mga sinabi ni Jonas. Nanlalamig lang itong ngumiti habang direktang tumitingin kay Jonas at sinasabing, "Boy, huwag mo nang gamitin ang background ng pamilya mo para takutin ako. Nasa Westrington ka ngayon at wala sa Middle Terra. Sa bagay, kailangan mo pa ring sumunod sa akin dahil nasa lupa kita ngayon. Kung hindi ka pa rin tatahimik, huwag mo akong masisisi-sisi sa gagawin kong kalupitan sayo." Pagkatapos nito ay agad na nagsalita si Zane sa katabi niyang sundalo. "Bantayan mo siya ng maigi. Putulin mo ang dila niya sa sandaling gumawa pa siya ng kahit na anong ingay." Nasanay na si Zane sa pagsunod ng lahat sa kanyang mga gusto mula pagkabata. Masyadong malayo ang pamilya Doko sa Middle Terra kaya hindi siya natakot sa mga ginawang pagbabanta ni Jonas. "Opo, Mr." Sagot ng ilang mga sundalo habang binubunot ang mahahaba nilang mga espada at pumapaligid kay Jonas. Napakabog ng malakas ang dibdib ni Jonas nang maramdaman niya ang lamig ng mga espadang ito, agad niyang itinikom ang kanyang bibig sa sobrang takot. Kahit na natatakot siya na mabastos ang kanyang pinsan, hindi pa rin ito kasing importante ng buhay niya. Napuno naman ng desperasyon sa mga sandaling ito si Tanya. Kung takot na ang kanyang pinsan, sino pa ang tatayo para tulungan ang isang ito? Nagtatagumpay ng umiti si Zane habang mas lumalakas ang kanyang loob. Hinila niya ang kamay ni Tanya palapit sa kanya. Napaaray si Tanya nang tumama siya sa mga braso ni Zane. Niyakap siya nito ng mahigpit bago pa man niya magawang magpumiglas dito. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.